Nang unang beses na pumasok ang lalaking ito sa isang easy capsule, tinawanan lang siya ng kaibigan niya, siguradong palpak ang mangyayari sa kanya. Pero ang bida natin ay isang Diyos ng espada sa nakaraan niyang buhay. Kaya walang pag-aalinlangang pinili agad niya ang pinakamahirap na antas ng pagsasanay. Agad na umatake ang Lai gamit ang buong lakas nito, pero madaling nasangga ni Seojin ang bawat tira. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng matinding ganting atake na agad kumuha sa kalahati ng buhay ng robot. Gulat na gulat ang kaibigan niya sa nakikita nito. Samantala, muling umatake ang robot pero wala itong kwenta. Basta nalang binasag ni Seojin ang ulo nito at sinundan ng mga nakamamatay na sunod-sunod at kasing bilis ng kidlat ng mga taga. Para tapusin ito, pinutol niya ang braso ng robot at tuluyan itong sinira. Bumagsak ang labi ng robot sa sahig na parang isang tambak na patapong metal. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya sa mga nakikita nito. Paano niya natalo ang Lai ng ganun kadali at kabilis gayong 99% ng mga manlalaro ay hindi ito matalo? Sa ganyang galing, siguradong yayaman ang bida natin sa pamamagitan ng streaming. Kaya paano ba nagsimula ang lahat? Sa mundong ito, ang mga kampiyon sa virtual reality streaming ay tinutukoy sa isang marangyang torneo na tinatawag na League of Streaming na napanalunan na minsan ni Shin Hae-on 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon, nagtatrabaho ang bida nating si Seojun sa nakakabagot na research and development sector. Isa siyang retiradong gamer na hindi na makapaglaro dahil sa sobrang baba ng synchronization rate niya. Pero salamat sa pag-usad ng teknolohiya, ang mga taong tulad niya na may pisikal na kapansanan ay makakapaglaro na rin ngayon. Maliban sa isang maliit na problema, ang capsule ay nagkakahalaga ng tumataginting na 100 milyon isa, na medyo labas lang ng kaunti sa budget ng tropa natin na halos 500 at isa lang ang pera ngayon. Ang capsule ay isang device na tumutulong sa mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay, pero walang dudang ang pinakasikat dito ay ang virtual reality gaming. Mabilis na nilamon ang buong mundo ng capsule technology hanggang sa maranasan ng bida natin ang isang karumal-dumal na insidente sa loob mismo ng capsule. Pagbalik sa dorm nila, pinapanood ng roommate niyang si Kim Tae-woo si Shin Hae-on na simulan ang event match para sa parating na torneo. Hindi biro ang League of Streaming. Sobrang sikat nito sa Korea at sa buong mundo, at nakakahakot ng halos 15 milyon na manonood. Itinuturing pa ring meta ang mga espada, pero hindi lang ito ang kailangan para manalo. Kahit mismo si Tae-woo ay natanggal habang gumagamit ng espada noong nakaraang taon. Isa rin siyang veteranong streamer na nagulat na biglang naging interesado sa streaming ang kaibigan niya. Biglang naalala ni Seojin ang pag-uusap nila kanina ni Jae-hae, kung saan ipinaliwanag niya na kapag nanalo ito sa league tournament, maaangkin niya na ang capsule. At hanggang sa mangyari yon, masaya siyang ipahiram ito sa kanya ng walang bayad. Dito naisip ni Seojin na sumali sa torneo. Para kay Tae-woo, nakakatawa ang planong ito mula sa kaibigan niyang hindi naman streamer. Gayunpaman, nakakaramdam ang bida natin ng tawag mula sa kaibuturan ng kanyang puso na habulin ang mga maluwalhating araw niya sa espada. Dahil salamat kay Trapkwon, naranasan na niya dati ang isang nakaraang buhay bilang isang walang katapat na Diyos ng espada, na ang talim ay humihiwa sa dose-dose ng kalaban ng walang awang-awa. Isang alaala ng nakaraan ang nilamon siya labag sa kanyang kagustuhan tungkol sa isang lihim na black market na nagbubukas tuwing kabilugan ng buwan. Sa mismong ibaba nito ay nakaupo ang isang taong gagamitin bilang isang kasangkapan. Ang taong yon ay walang iba kundi si Seojin sa nakaraang buhay niya, isang batang naging alipin lang ng kanyang tadhana. Pero nauwi iyon sa madugong patayan ng walang awang pinatay ang bawat lalaki sa kwarto. May isang taong nagligtas sa batang ito, nag-alok ng tulong, nais siyang palakihin, at tinanggap siya sa kanyang tahanan. Noon, kung hindi dumating ang maangas niyang master, siguro'y ibang-iba na ang naging buhay niya. Kaya nailigtas ang henyong ito mula sa kanyang malagim na sinapit, na kinalaunan ay nauwi sa isang mabigat na tungkulin ng pagpapanatili ng tradisyonal na landas para kay Seojin, at hinubog siyang maging ang tinatawag na Diyos ng Espada. Ang mga maiinit na alaala ng buhay niya kasama ang kanyang master, ay nagbibigay init sa puso ng kasalukuyang Seojin, na hanggang ngayon ay wala pa ring ideya kung bakit siya naging Diyos ng Espada sa nakaraan niyang buhay. Medyo naiinis ang tropa natin dahil umabot siya sa pinakamataas na ranggo para lang saan. Patuloy na nagdadada si Tae-woo, sinasabing isang malaking baliw ang tropa natin para lang isipin bumili ng buong capsule makasali lang sa League of Streaming Tournaments. Para sa bida natin, isa itong matalinong investment. Pero para sa isang veterano na tulad ni Tae-woo, nagtataka siya kung may alam ba ang lalaking ito sa mga nakakabaliw na restriksyon ng torneo. Tama yan. Kung hindi kasi katulad ni Kaisenade o kung sino man, napakahirap ng sumali, at hindi rin ganun kadaling sumikat. Una, kailangan dito ng magaling na pananalita para maaliw ang mga manonood na sasabayan ng kamangha-manghang game sense para mapabilib ang mga nasa chat. Kailangan din ng humor para siguraduhin hindi mababagot ang mga manonood. At panghuli, ang pinakanakakainis na proseso na nagpapahirap sa akin ngayon, ang level 9,000 boss na tinatawag na video editing.
Kahit na kaya mong gawin ang lahat ng ito, nakadepende pa rin ito sa swerte dahil madalas na pag-iwanan sa putikan ang mga streamer. Sa madaling salita, pinapamukha rito ni Taiwo ang matigas na katotohanan na nasa basurahan ang mga ilusyon ng bida natin at hindi siya magiging i-show speed sa loob lang ng isang gabi. Bukod pa roon, hindi pa nakakapagpatakbo ng capsule ang tropa natin sa harap ng kanyang roommate. Ganun pa man, naintriga pa rin si Seojin at nagtanong kung kaya ba niyang maabot ang lahat ng pangarap niya kung dadaanin niya ito sa kanyang mga kakayahan. Sa puntong ito, talagang naniniwala na si Taiwo na seryoso talaga ang lalaking ito, pero kinumpirma nga niya na may paraan pa naman. Halimbawa, kailangan lang niyang mas maging magaling sa mismong maalamat na si Shin Hae-on, na literal na faker ng mundong ito, dahil ang babaeng ito ang pinakamalupit na gamer sa buong planeta. Ang nakakatawa rito, diretsong sinabi ng bida natin na dudurugin niya ang babaeng yon dahil mas magaling siya dito at nakagamit na rin siya ng capsule dati. Malamang, katawa-tawa ang lahat ng ito kay Taiwo na alam na tuluyan nang nawalan ng utak ang kaibigan niya. Gumamit na ng ibang paraan ang tropa natin, pinilit niya si Seojin na pumasok na sa loob ng capsule para maturuan ito ng leksyon gamer style. Sa huli, kung kaya nga ng mga galawan niyang higitan si Hae-on, o mas mabuti, kung mas magaling pa ito sa mga personal na record ni Taiwo, nangako siyang gagawin ang lahat ng gawaing bahay habang buhay. At, alam niyo na, nakangisi na ang bida natin, malamang na iniisip na may libre na siyang personal maid. Pumayag si Seojin sa kasunduan, at sumara ang capsule, na nagkonekta sa kanya sa virtual reality world na may 10-second countdown. Binati siya ng system gamit ang kanyang AI kasama ang playtime at creation date. Ang totoo, sobrang angas na ng dating Diyos ng espada, at hindi niya pinakialaman ang mundo ng streaming, pero may kung anong umalingaw-ngaw na totoo sa mga salita ng kanyang master mula sa dati niyang buhay. Minsan sinabihan siya ng matalinong guro na simulan ang anumang bagay gaano man siya kaina sa buhay dahil ang pag-aalinlangan ay nangangahulugan ng panganib na walang maabot kahit ano. Kung ako ang tatanungin, mas magandang payo yan kumpara sa anumang sinabi ng kalbong ulo ni Andrew Tate sa nakalipas na 4 na taon. Pagmulat ng mga mata niya, hinarap ni Seojin ang isang bagong tagpo at pumasok sa training ground kasama si Taiwo na inilipat din agad dito. Nanghingi ng impormasyon ang bida natin tungkol sa lugar at nalamang isa itong basic game sa loob ng capsule, isang lugar kung saan may sparring lie para sa pag-asensong nakabase sa record. Medyo inis si Seojin dahil hindi niya direktang makaharap si Taiwo para gulpihin sa pangit nitong gupit, habang mayabang naman ang roommate niya na ayaw agad paduguin ang baguhan. Sa pag-check ng mga detalye sa system, nalaman ng bida natin na may level 1 hanggang 1-0 system ang lie. At ang level 1-0 ay kinokopya ang style ng taong nakatapos sa level 9 ng may pinakamataas na score na may isip. Sa madaling salita, si Shin Hae-on ang may hawak ng record na yon sa loob ng kalahating dekada, kaya ang level 9 ay tumatakbo rin sa replay niya. Pero malayo pa yan dahil para makarating muna sa 1-0, kailangang tapusin ang iba pang mga level na sadyang mahirap na rin. Bago pa matapos ni Taiwo ang pagdadada niya, literal na sinimulan na ng bida natin ang unang duel state at naglipat sa mukhang AirPod na bot sa arena. Wala nang pakialam si Seojin na makinig pa kay Taiwo, pero ipinapahiwatig na lumaktaw siya ng mga level imbes na direktang tapusin ang level 1. Sa ilang sandali, nagsimula ang laban kung saan sumugod ang AirPod Pro sa bilis na bilis bit-bit ang isang espada, pero nasanggalang ito ng maangas nating Koreano. Nakangisi pa rin si Taiwo, nagtataka kung bakit nakukuha pang maging mayabang ng kaibigan niya habang nasasangga ang mga tira ng espada. Tumingin ng asintadong tira ang AirPod Pro, na sumala dahil sa mala-ultra instinct na pag-ilad ng bida natin na nauwi sa malinis na hiwa diretsyo sa katawan ng bot. Malaking bahagi ng buhay nito ang nawala, gulat na gulat si Taiwo na sinabing tsamba lang ito. Pero intindihin mo to. Nang muling sumugod ang kalaban ni Seojin para sa round 2, sa pagkakataong ito ay pinag-ekis-ekis na siya ng tropa natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 ng taga, na may tumpak na hiwa sa buong katawan nito na parang wala lang. Sa pagtatapos ng atake niya, hiniwa ni Seojin ang braso ng Lay, at bumagsak sa lapag sa pinakanakakahiyang paraan na may isip. Balik sa Apple repair ito, naiwang nakanganga si Taiwo. Nasa awa ng bida natin ang bot na nakatunghay sa kanya na parang isang halimaw. Hindi man lang kinaawaan ni Seojin ang kawawang lalaki at literal na pinugutan ito ng ulo na siyang tumapos sa laban. Natapos na ang simulation para sa laban. Agad na naglaho ang bot habang binabati siya ng system sa pagpapanalo niya sa level 9 duel na may ranking na 107. At, tama ang narinig mo. Maging si Taiwo ay manghang-mangha dahil hinamon ng lalaking ito agad-agad ang level 9 at pinahiya pa ang bot. Sa madaling salita, ang susunod na laban ang tunay na basagan. Bumuo sa katotohanan ang refleksyon ng isang napakalakas na lay na nag-anyo gamit ang sariling kakayahan ni Hae-on sa pakikipaglaban. Hindi magiging madaling laban ito. Pati si Taiwo ay nagtataka na rin kung ang lalaking ito ay isang patagong overpowered na psychopath. Pagbalik sa Research and Development Department, tinanong ang direktor tungkol sa desisyon niya sa binigay niyang free rental.
Isang padalos-dalos na kilos ito para sa katulad ni Seojin dahil inuwi ng lalaking ito ang buong capsule ng libre lang. Nangutya ang assistant ni Jae-hae na mukha pa lang ng bida natin ay hindi na mukhang marunong mag-operate ng nakakainis na device pero nananatiling kalmado ang mommy director at naniniwala na hindi dapat nasasayang ang talento. Noon, alam niyang nakalagpas na ang pagkakataon ni Seojin dahil sa kabiguan nitong marating ang synchronization rate kahit na siya lang ang nag-iisang tao na bilib dito. At mas lalo pang gumaling ang bata mula noon. Sa madaling salita, kahit alam niyang mahirap para sa kanya ang sumali, umaasa pa rin siya sa hinaharap kung saan makakasali siya. Dahil kung mangyari yon, buong tiwalang idiniklara ni Jae-hae na mapapanalunan ng lalaking ito ang lahat. Isang tunay na matapang at maaasahang kaibigan at the same time, panalo ang bida natin sa buhay. Bumalik tayo sa training grounds para sa maangas nating labanan. Medyo chill lang ang dating Diyos ng espada sa laban hanggang sa ngayon. Talagang nababagabag si Taewoo sa ideya pa lang na mananalo ang lalaking ito sa laban. Dahil interesado siya sa magiging resulta, naisip ng streamer na i-hit ang record button para maipakita sa buong mundo sakaling manalo ang bida natin. Para sa tunay na laban, pumunta sa isang aerial strike ang bot ni Haeon. Simpleng nasangga ng malinis na depensa ni Seojin ang magarbong galaw na nagbalik ng atake ng doble pa at napapaatras ang level 1-0 lay. Mula sa sagupaan, maging ang maalamat na Diyos ng espada ay bilib sa kakayahan ni Haeon. Isang pakiramdam na alam na niya dahil pinapatunayan lang ng galing ng babaeng ito na mas magaling siya kaysa sa lahat ng nakaharap ng tropa natin sa nakaraang buhay niya. Patuloy na pinupuri ni Seojin ang sarili niya na naniniwalang mas malakas siya hamak. Nawala siya sa focus at ang bot ay napakawalan ng isang nakamamatay na atake. Tapos na ang laban. Tama, galit na agad si Taewoo na hindi kailanman naniwala sa kaibigan niya mula pa sa simula. Pero heto ang matindi. Kaswal na hinugot ni Seojin ang espada mula sa tiyan niya at itinapon sa isang tabi. Walang pinsalang natamo ang tunay niyang katawan. Siyempre, walang dugo o sakit na dadaloy sa kanya. Bumagsak ang health points niya at isa na lang ang naiwan. Literal na nasa bingit na ng kamatayan ang tropa natin, pero ang nakakatakot na parte ay si Taewoo. Nababaliw na siya dahil baka sadyang nagpahampas ang lalaking ito ngayon. Lahat ng yon ay para lang matugunan ang kuryosidad niya, pero gumawa ng panibagong talim ang bot ni Haeon para tapusin ang laban, na humarurot sa buong bilis upang wakasan ang laban na ito. Bilang ganti, umabante rin ang bida natin ng napakabilis. Nagsalpukan ang parehong manlalaban sa isang maangas na paghampas ng espada. Napangiti si Seojin, nagpapahiwatig na chill lang din siyang nakikipaglaban. Tungkol naman sa Yae, nagsisimula na itong malamangan, at nararamdaman din ito yon hanggang sa biglang hiniwa ng Diyos ng espada ang dibdib ng bot, at sinundan ng isang malupit na sipa mula kay Seojin, kaya napaatras pa ito lalo. Bumagsak muli sa lupa ang bot ni Haeon, kaya bumagsak ang points nito sa 4. Sa pagpapatuloy sa pang-aasar, nagtataka ang bida natin kung nabigyan ba niya ng takot ang Yae para magdalawang isip na umatake. Sa panginginig ba naman ng chat it, nag-umpisa ng sariling atake si Seojin, kinuha ang pagkakataon na halos mapugutan na si Haeon, pero nasangga ang atake sa eksaktong oras. Sa kabila ng matagumpay na pagharang, masyadong malakas ang puwersa ng pagtaga ng bida natin, kaya nagsimulang mabasag at madurog ang espada ng Yae. Tanging mga fans ng Dune ang makakaintindi sa reference na yon. Gulat na nanonood si Taewoo habang nadudurog ang espada, na tumapos sa atake at mas lalong gumagarantiya sa pagkapanalo ng bida natin. Ngayon ay nangingibabaw si Seojin sa Yae na nasa kamay na niya ang awa. Nagpatuloy ang trash talk na nagsasabing kailangan pa ng Yae ng 8 pang taon para lang talunin siya, at sa sinabing yon, pinutol niya ang ulo nito para mapanalunan ang laban. Gulat na gulat si Taewoo rito. Nag-iba na rin ang may-ari ng level 1-0 na nakabase na ngayon sa mga kakayahan ng bida natin. Napakangastig na ni Seojin sa maayos nitong suot, iniisip kung pasado na ba siya ngayon. Kinaumagahan, binibigyan na ang tropa natin ng pagkain at tubig ng pormadong bago niyang housemate, na inaabuso si Taewoo sa bawat pagkakataon. Ibig kong sabihin, tignan niyo siyang nagdurusa sa likod, na na-realize na nakipagpustahan siya sa pinakamalalang lalaki sa buong mundo. Ganyan din mangyayari sa atin kapag kinuha ng chat ang lahat ng trabaho natin. Siya nga pala, kakatapos lang i-install ni Seojin ang laro noong isang araw, kaya nag-isip siyang mag-login na at ihanda ang mga gagamitin sa unang stream niya. Pumasok siya sa loob at binuksan ang system. Sa gulat niya, napunta siya sa isang maputing kwarto. Walang anumang ideya o alam sa lugar na kinaroroonan niya, nakapokus lang siya sa system screen na bumabati sa kanya sa player lobby kung saan pwede siyang maghanda bago magpatuloy. Biglang naalala ng bida natin na kadalasan ay naghahanda rito ang mga streamer bago magpatuloy, kaya may ideya na siya sa lugar na ito, maliban sa masyado itong simple na yon at mukhang kwarto sa ospital. Kahit ganon, dumiretso na si Seojin na maglakbay sa streaming platform. Ang tanging layunin niya lang sa ngayon ay umangat sa ranggo, buuin ang reputasyon niya para makapasok sa League of Streaming Tournament. Dahil binuksan niya ang platform, agad na nag-umpisa ang stream sa pinili niyang laro.
Tinatawag itong Dawn of the Assassination Squad, na nagbibigay ng free roaming vibes sa simula pa lang. Kaya ang konsepto ay isa itong medieval assassination game. Ang layunin dito ay patayin ang mga target gamit ang mga hindi mapapansing pamamaraan. Nakalagpas ng 2 milyon manonood ang nasabing laro sa unang linggo pa lang, at patuloy pang umaangat ng pataas ang kasikatan nito. Sa madaling salita, perpektong environment ito para mahasa ng bida natin ang beginner streaming skills niya. Kaya gagawin niya ang bagay na pinakamagaling siya. Ikinabit ni Korean Batman ang grappling hook niya at umakyat sa tuktok ng gusali. Bihis na bihis sa maangas niyang suot, tiningnan niya sa ibaba ang kabuuan ng syudad. Alam ni Seojin na nagsisimula pa lang ang saya sa opisyal na pagsisimula ng unang stream niya. At siya nga pala, dahil unang beses niyang mag-stream at kung ano pa, nabigyan siya ni Taiwo ng napakahabang pangalan para lang makakuha ng atensyon mula sa mga manonood. Kahit hindi rin tiwala ang bida natin sa kakayahan ng lalaking ito at marunong naman siyang maglaro ng game dati. Kahit ganun pa man, tinignan niya ang napakagandang tanawin ng syudad sa ibaba. Ang mismong graphics pa lang nito ay kapuri-puri na. Para kang may pinakabagong Ryzen, pero 100 beses na mas maganda. Masaya rin talaga si Seojin na maranasan ang ganitong aspeto ng buhay. Siya nga pala, Dane ang pangalan ng character niya. Isang napakagandang blonde si Christina, at dumating ang teammate niya para ipaalam na may paparating siyang delikadong misyon. Kusang sumagot ang karakter ng bida natin, na malinaw na ipinapahiwatig na isa itong tutorial setting para sa laro. Iba ang boses ni Dane sa boses ni Seojin, at talagang nakakakaba at nakakasabik ang buong karanasan. Walang masabi si Christina habang andito ang partner niya na nagkuquote sa sikat na linya ni Lelouch by Britannia, ang mga pumapatay ay dapat din na handang mamatay. Sawang-sawa na ang babae sa pagiging corny niya at nagpayo itong mag-ingat, pero nananatiling chill si Dane at pinabalik na lang siya. Bago umalis, binigyan siya nito ng mensahe na nagsasabing walang katotohanan dito kaya mas mabuting magduda na lang siya. Kumpirmado na kay Seojin na opisyal nang nagsimula ang misyon habang handang magduda ang karakter niya kahit pa sa isang magulong lugar. Ibahin naman natin ang view. Bigla na lang nagpalipalipat ng gusali dito ang Korean Batman na parang isang budget Spider-Man. Pagkatapos ng sobrang angas niyang paglanding, nakatanggap ng notification si Seojin mula sa system ukol sa mabilisang auto-start ng tutorial niya. Mula dito, mag-isa na lang siya, at wala siyang dadaanan kundi isang nakaharang na daan. Binigyan ng bida natin ng hint para umakyat sa tubo, na sadyang kakaibang gawain. Nasa daan ang Diyos ng Espada para maging Diyos ng tubo. At kung pag-akyat sa tubo lang, sadyang napakagaling ng lalaking ito para makatalon pataas na hindi man lang pinagpapawisan. Sa tuktok ng bubong, andito si Seojin na nagtataka kung bakit kusang gumagalaw ang katawan niya ng mag-isa, isang testamento sa kamanghamanghang immersive environment. Nagsisimula na siyang magtaka kung tapos na ba ang lahat at kung dapat ba niyang i-enjoy ang auto mode tutorial. Agad sinalpak ang auto mode sa isang maayos na tutorial quest na patayin ang isang tinatawag na Eteri, isang maharlika at manager ng isang maalamat na society. Sa tanging layunin na tapusin si Eteri, tinignan ni Seojin ang mapa at napabilib kung gaano kaganda ang laro. Para tulungan siya, binigyan siya ng tali na pwede niyang magamit pababa. Medyo napabilib ang bida natin kung paano maayos na nakakatulong ang laro pagdating sa mga pangunahing kaalaman, pero parang may gumagambala sa malapusang kuryosidad niya. Bigla niya naisip na bitawan ang tali at bumaba ng mas mabilis dahil nakakabagot na ang bahaging ito. Para subukan ang teorya niya, literal na binitawan ito ng lalaking ito, matapang na bumagsak sa lapag ng may malakas na kalabog. Sa ngayon, hindi umubra ang plano niya tulad ng inaasahan, pero nakita niyang may ilang nasa chat na tumatawa sa kapalpakan niya sa laro dahil isa lang siyang baguhan. Sa ngayon, tahasan siyang pinagtatawanan ng mga lalaking ito dahil sa pagiging palpak niya. Biglang pumasok sa isip niya na nag-stream din pala siya, kaya napaisip siya kung bakit pa sumali ang 4 na taong ito. Nung una, inakala niyang walang manonood pero dahil sa napakahaba at kakaibang title niya gawa ni Taiwo, naawa sa kanya ang mga chatter. Nakakaaliw sa mga nasa chat ang mismong panonood sa kapalpakan niya, kahit ang mga yi at username ay medyo mahaba at kakaibang isipin. Bilang pag-alala sa mga salita ng tropa niya, naalala ni Seojin na nasabihan siyang dahan-dahang punan ang katahimikan imbes na mag-focus sa numero ng mga nanonood. Ang ideya sa likod ng streaming ay hindi base sa mga manonood, kundi ang halaga ng interaksyon. Kaya ang nag-iisang dahilan kung bakit napapunta ang mga tao sa mga sikat na stream ay dahil sa kakayahan nilang makipag-ugnayan. Pero mahal din ng mga tao ang mga maliliit na streamer dahil agad silang napapansin sa mga chat nila sa halip na matabunan ito ng tuluyan. Naglalaro sa buhay niya sa streaming, nagsimula ang bida nating sagutin ang ilang mensahe gamit ang sarili niyang paraan, nagpapahayag ng pagkagulat at pinapasaya ang nasa chat, pinararamdam ang kanyang presensya. Sa wakas, may isang lalaking nagsabi sa kanyang simulan na ang quest na naging senyales niyang kumilos na. At kung pag-uusapan naman ito, lumipat na tayo sa mapanganib at dramatikong lugar ng mansyon ni Count Eteri.
Natakot ang mga chatters sa nakakatakot na paligid, habang nag-iisip naman ang bida natin kung ayos lang ba sa kanya na pumasok lang sa loob ng mahinahon. Nagulat ang mga chatters sa kapal ng mukha niya, habang binalikan naman ni Seojin ang iniwang papel ni Christina sa kanya, na mismong nagbibigay sa kanya ng lokasyon ng kwarto ni Eteri sa dalawa ni Floor pati na ang dami ng mga kalaban. Para naman sa mga sandata, binigyan si Seojin ng sword stick at gauntlet, sadyang pangunahin at inaasahang ibigay para sa mga tutorial item. Hindi na rin mahalaga dahil kailangan niya lang namang pumatay ng isang tao anuman ang gamit niya. Pero habang papasok na ang ating bida, nabaliw ang mga chatters niya sa pagiging tanga at padalos-dalos niya. Pakiramdam ni Seojin ay isa siyang tanga habang pinipilit nilang basahin niya ang buong sulat na ibinigay ni Christina sa kanya. Sa puntong ito, nawala na sila ng pag-asa sa kanya, at inisip na ang isang matinding pagkatalo ang magtuturo ng leksyon sa newbie na ito. Walang ideya ang sinaunang Diyos ng espada sa biglaang pagbabago ng mood ng lahat, at magalang na nagtanong kung pwede ba siyang maglakad na lang papasok. Isang tao ang humiling sa kanya na mag-warrior play dahil sa larong ito, kapag nahuli ka ay mas lumalakas ang mga gnisi, kaya ang layunin ay maglaro ng palihim. Kadalasan, ang mga veteranong manlalaro ay sinadyang sumugod sa loob, gumagawa ng ingay para hayagang patayin ang mga kalaban, na tinatawag na warrior play. Naging interesado rito ang bida natin at nag-isip kung kaya niya bang mag-warrior play para manalo rito. Ipinaliwanag ng mga chatters na wala pa ni isang nakakagawa nito. Marami na ang sumubok, pero kahit ang mga hardcore streamers ay hindi sinuwerte. Pero ang lahat ng pananalitang talunan na iyon ay nagkumpirma lang ng isang bagay kay Seojin, na kaya talaga itong talunin basta't kasing galing niya si Hayon. Ito ay nagbigay sa kanya ng lahat ng kumpiyansa na kailangan niya para subukan ang astig na warrior play strategy. Habang papalapit sa estate, nararamdaman ng bida natin ang matinding pressure ng lahat ng ito. Mula kay Taewo, natutunan niya na paborito ng mga chatters na asarin ang mga paborito nilang streamer, na siya namang ginagawa ng mga taong ito ngayon sa pamamagitan ng pagtawa sa ating bida. Dahil sa 3 bagong viewers na nakuha niya, naisip niya na ayos lang ang takbo basta't hindi sila lumalampas sa limitasyon. Habang papalapit sa mga gwardiya, nilinaw ng ating bida na hindi siya nandito para sa isang palihim na misyon. Nandito lang siya para harapin ang lahat ng laban. Tiniyak ni Seojin sa kanyang mga chatters na alam niya ang ginagawa niya, pero pilit nila siyang kinukulit at sinasabing mamatay rin naman siya doon. Tumalo ng unang kabalyero para hulihin ang intruder, pero dito na nagseryoso ang ating bida at nag-focus sa laban. Kaswal na hinarang ni Seojin ang atake, at sinundan ito ng isang malinis na ganti, kaya natalo niya agad ang unang gwardiya. Laking gulat ito sa mga chatters, na walang kamalay-malay na ibang klase ang lalaking ito. Literal siyang nagpari ng parang walang anuman. At kahit ang bida natin ay walang ideya sa nangyari, hinugot niya lang ang kanyang sandata mula sa bangkay ng kalaban, at nagtanong kung ganoon ba kadaling patayin ang mga mahihinang nis na ito. Isa pa ang sumubok na umatake sa gilid niya. Walang kahirap-hirap na sinalag ng Diyos ng espada ang atake. Habang nagbabasa ng chat niya, lalo silang namangha sa sunod-sunod niyang pagpari. Bago kay Seojin ang termino, kaya tumingin siya sa kanyang kalaban bago rin ito patayin, na nagbigay sa kanya ng 1,000 puntos. Sa isang nakakatawang plot twist, tinanong niya ang chat kung ano ba ang pari, at tulad ng inaasahan, nabaliw sila sa isiping nagawa niya ito ng 2 beses kahit hindi niya alam kung ano ito. Kinumpirma nito sa kanila na bakat samba lang ito, habang nagmamakaawa ang ating bida na bigyan na lang siya ng direktang sagot para matapos na. Matapos ipaliwanag, naintindihan ng streamer na ang perpektong pagsalag sa isang pababang atake ay otomatikong magpapatigil sa kalaban, pero isa itong galaw na kahit ang mga retiradong pro ay nahihirapang gawin. Ang katotohanang nahihirapan ang mga pros dito ay nagpagulat sa bida natin na naalalang ang level 9 na kinalaban niya ay pro level na, at madali itong nawasak ni Seojin na ngayon ay naintindihan na kung bakit mahirap itong gawin. Ang pagpari ay nangangailangan ng perpektong pag-asam at perpektong ganting galaw. Pero salamat sa kanyang matulunging chat, alam na niya ngayon kung ano ito. Para sa kanyang kaligtasan, nagmakaawa silang umatras na siya. Pero kailan mo ba huling nakitang umatras si Gojo Satoru sa isang laban? Eksakto. Hindi kailanman. Masyado itong madali para kay Seojin. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang magdulot ng literal na gulo sa chat. Tinawag siyang maswerteng gago ng kalahati ng mga tao, habang pinupuri ng iba ang kanyang mga talentadong dalaw. Kahit paano, hindi rin nalalayo ang sitwasyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa kanyang mababang pinagmulan, pinagdudahan siya ng mga tao kahit pa tinalo niya ang ilang malalaking pangalan mula sa malalaking sekta. Palagi siyang minamaliit. Nasasabi ni Seojin na hindi ito eksaktong pareho, pero medyo magkatulad pa rin ang sitwasyon. Nalunod sa kanyang mga pag-iisip, nakarating siya sa harap ng 5 armadong lalaki. Sa huli, wala na ring halaga ang lahat. Kailangan niya lang patunayan ang halaga niya sa pamamagitan ng matitinding resulta, na ginawa niya ng diretsyon niyang ipinadala sa impyerno ang unang lalaki. Isa pa ang umatake sa kanya mula sa itaas. Dumating ang perpektong pagkakataon para magpari.
Magandang umatras si Seojin at kinumpirma ang isang tama bago nagpaula ng sunod-sunod na atake. Eleganteng hiniwa pabagsak ang lahat ng kanyang kalaban. Sa pagtatapos ng kanyang madugong laban, bumagsak ang lahat ng katawan sa kanyang paanan. Siya na ngayon ang nakakakilabot na halimaw na nabigong maabot ni Subaru mula sa 6-0. Puno ng kumpiyansa, ipinahayag ng lalaking ito na kakailanganin nila ng hindi bababa sa 100 at 8 na pinakamagagaling na Shaolin Masters para lang magkaroon ng pag-asang patumbahin siya. Sobrang corny ng mga salita niya kaya hindi na maintindihan ng chat kung ano ang sinasabi niya. Sinubukan ng isang huling lalaki na tumakas para humingi ng resback pero nawasak lang ang kanyang ulo sa isang brutal na saksak. Isang bagay ang tiyak, hindi malambot si Seojin. Isang walang awang mamatay tao ang lalaking ito. 6 na bagong bangkay ang nadagdag sa bilang niya. Ang kanyang performance sa ngayon ay talagang nagpapaisip sa mga chatters kung beginner ba talaga siya o pinaikot niya lang silang lahat. Isang partikular na commenter ang nag-spam at binigyan ng babala na mababan siya kung ipagpapatuloy ang gawain na iyon. Magalang na tumigil ang lalaki. Alam ni Seojin na kailangan niyang panatilihin ang ayos sa chat, ngunit sinalubong siya ng ilang mga pasaway na chatters na walang pakialam kung maban sa chat ng isang talunang streamer. Para ibigay kung ano talaga ang gusto ng aroganteng tangang ito, mabilis na naban ng bida natin ang unang viewer niya para panatilihin ang kapayapaan para sa iba. Natutuwa ang lahat sa naging resulta, kaya nagulat ang streamer na napagtantong tama ang ginagawa niya, kahit wala siyang ideya dahil sa kanyang mga nakaraang buhay. Noon, palaging nilalagyan ng limitasyon ng malalaking sekta ang kanyang kakayahan, kaya hindi niya alam kung saan siya kabilang, pero hindi niya rin kayang itago ang kanyang talento, kaya siya naging isang nag-iisang Diyos ng espada. Muli, natigil ang malungkot na kwento ng ating bida dahil sa mga reklamo ng kanyang master, kaya iniwasan niya muna ito at binasa na lang muli ang chat. Kuryoso ang mga tao kung paano naging god level ang kontrol ng lalaking ito o kung may ginagamit ba siyang daya. Nag-spam sila ng maraming komento para malaman ang sikreto niya, at habang kalmado lang, nag-thumbs up ang bida natin at sinabing kailangan lang nilang alalahanin ang nakaraan nilang buhay. Sobrang walang kwenta ang payo na naging tahimik ang lahat bago siya sabugan ng galit dahil sa pagsasalita ng kalokohan. Gayunpaman, nagpatuloy si Seojin papasok, na kumukuha sa atensyon ng lahat ng iba pang gwardiya na nakapaligid sa kanya mula sa lahat ng direksyon na parang isa siyang god-level threat. Imbes na matakot tulad ng mga chatters, nag-enjoy ang lalaking ito sa pagiging unang newbie na nakagawa ng 13 combo pari. Tumakbo ang mga gwardiya sa buong bilis para patumbahin ang streamer, at dahil isa lang ang kalaban, parang madali lang ang misyon. Pero heto si Seojin, gumagawa ng malalapad na hiwa para pabagsakin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. 2 lalaki ang atake sa kanya mula sa likod, pero nasalo ito ng kanyang special awareness, kaya mabilis siyang nakayuko. Sobrang nakakamangha ang mga galaw ng lalaki, kaya nagtaka ang mga commenters kung may mga mata rin ba siya sa likod ng kanyang ulo. Gulat din ang mga gwardiya sa husay ng intruder na ito. Sabay na umatake ang dalawa sa kanila, sinusubukang gapiin ang Diyos ng espada sa pinagsama nilang lakas. Gayunpaman, hindi pa rin sapat iyon. Perpektong nagpari ang lalaking ito at pinatamaan silang dalawa sa ulo na may suot na simpleng ngiti. Nakikita natin ang magandang pananaw mula sa isa sa mga chatters sa totoong buhay na literal na na-excite makita ang newbie na ito na lampas-lampasan ang laro. Si Jom ay talagang isang hardcore fan ng mismong laro. Ito ay laging nagpapahalaga sa pagiging palihim at asasinasyon. Noong unang beses na inihayag ng development team ang pag-release nito, sobrang tuwa niya at naroon na siya mula sa simula. Mas lalong tinaas ng difficulty settings ang kanyang inaasahan, na tumulong upang pasiglahin ang kagustuhan niya sa isang totoong hamon na inaalok ng mga ganitong laro. Isang maliit na problema ng laro, iyon ay ang hirap nito na naging labis na mataas, na nagresulta sa pagkabigo ng mga manlalaro. Ang ideya ay unahin na lang pasabugin ang buong gusali sa puntong ito, o kahit pasauluhin ang nakagawian ng target dahil sa hirap na lampasan ang seguridad. Kahit ang pagtatago ng 3 oras minsan ay hindi rin gumagana. Sinubaybayan ni Jom ang ilang mga streamers para makahanap ng epektibong paraan, pero walang magandang sagot dahil sa sobrang hirap nito. Pero ngayon, sa oras na ito, masayang-masaya siya sa nangyayari. Pinapanood niya ang lalaking ito na gumagawa ng mga superstar plays na matagal na niyang gustong suportahan. Ang parehong lalaking ito ay nagsasagawa ng mga high-level combos na hindi pa nakikita ng mundo noon. Nagbibigay ito ng iba yung kasabikan kay Jom, na malakas na sumusuporta sa streamer sa pamamagitan ng pag-spam bilang paghanga. Bumalik sa ating bida, nalipol na ni Seojin ang buong hanay ng mga gwardiya, kaya nagtanong ang mga chatters kung karapat-dapat ba nilang makita ang ganoon kagandang laban. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit sila nagulat, kaya napaisip siya kung talagang ganoon ba ka-espesyal yon. Ininsulto nila siya ng todo dahil sa hindi niya pag-unawa kung gaano kalaki ang kanyang kakayahan. Pumuporma na siyang parang isang pro-gamer dito, at nananatiling kalmado sa kabila ng kanilang mga panlalait.
Pinayuhan pa niya ang mga chatters na i-off ang stream kung naiirita sila, ngunit mas lalo lang silang naakit sa kanyang kalmadong ugali. Siya nga pala, ang parehong 6 na viewers ay nagtuloy-tuloy na rin sa pag-follow sa kanya hanggang sa isang biglaang pagsabog ang nagsimula ng isa pang sequence sa pagsubo. Sa wakas, nandito na ang boss fight. Kaswal na umiwas si Seojin salamat sa napakabilis niyang reaksyon. Ang lalaking tinutukoy ay mismong ang Maharlika. At habang nagtataka sila kung sapat na kaya ang kakayahan ni Seojin, nagsalita ang ating bida sa pamamagitan ng kanyang kilos sa pamamagitan ng pagtalon sa itaas at direktang pag-atake bago hiniwa ang boss. Pero kahit pa perpekto ang hiwa niya, hindi na tinag ang Maharlika, lumingon na may ngiti sa kanyang mukha para bang pinagtatawanan ang nakakaawang atake. Wala man lang nagawang epektibong damage na nagkukumpirma sa bida natin na espesyal ang lalaking ito. Tapos tinanong niya ang chat kung pwedeng ipari ang mga mace na nagpatawa sa kanila ng malakas dahil sa balak niyang i-one-shot ang literal na boss. Sa kabilang banda, nagalit ng husto ang Maharlika gamit ang kanyang mace, winasak ang kanyang sandata sa paligid, hinahati ang mga piraso ng lupa. Mukhang maayos naman si Seojin na umiiwas sa mace habang kumpiyansang iwinawasiwas ito ng Maharlika, handa sa anumang itatapon sa kanya ng lalaking ito. Muling tumalon sa itaas ang bida natin, sa pagkakataong ito ay nagpakawala ng isa pang malapad na hiwa, ngunit 3 health points lang ang nabawas. Gumanti ang Maharlika gamit ang mace, at bagamat hindi nakatanggap ng anumang damage ang streamer, nagsisimula na siyang makaintindi na hindi na naiipon ang damage. Kaya napatanong siya kung matatapos ba niya ang stage sa paulit-ulit na pagbibigay ng maliit na damage. Sumingit si Jom para tulungan ang kanyang bayani, ipinaliwanag na kung hindi niya mapapatay si Eteri sa loob ng 5 minuto, otomatiko na siyang matatalo. Pumapatak na sa ika-4 na minuto ang countdown. Nadagdagan pa ng hirap, muntik nang matamaan si Seojin ng mace nang saglit siyang madistract, at alam niyang naiipit na siya dahil wala siyang tamang paraan para matalo ang lalaking ito. Dahil dito, napag-isipan niya kung dapat ba siyang sumubok ng ibang strategy tulad ng pag-target sa mga vitals. Ibinigay ni Jom sa kanya ang pinakakapaki-pakinabang na tip. Ang pag-atake sa isang spot ay nag-ipon ng damage. Ito na ang impormasyong kailangan niya dahil agad ginamit ng bida natin ang tip sa pagtalon sa itaas, at hiniwa ang lalamunan ng Maharlika sa parehong posisyon, kaya dumoble ang damage ng ilang ulit. Malinaw na mahina si Eteri sa parehong spot. Tama si Jom. Kaya ngayon, kailangan niya lang ulitin ang ginawa niya ng paulit-ulit. Nasa masamang posisyon ang Maharlika, pero ganun din ang countdown na pababa na sa 2 minuto. Walang pag-aaksaya ng oras, unang ginawa ni Seojin ay hinawakan ang sandata ng Maharlika, para siguraduhing walang makakasagabal sa kanya. Sinubukan ng Maharlika na itaas ang kanyang kamao, at sumigaw sa tarantado na bitiwan ang sandata niya. Siyempre, walang kahirap-hirap na umiwas ang ating bida, habang muling dumausdos ang kanyang espada sa leeg ni Eteri, na bumawas ng 100 points. Nagpatuloy ang maraming hiwa. Dumodoble ang damage sa bawat tama, gamit ang bilis na hindi pantaong bilis upang mapatumba ang boss monster. Napakaganda ng mga huling hiwa na nagpamangha sa mga chatters. Isang tama na lang ngayon ang natitira para sa killing blow. Pumasok na sa huling minuto ang laban, at, si Eteri ay nagpapanik na tumatakbo, at minumura ang assassination squad, sinasabing hindi siya madaling matalo. Natapos ang misyon doon mismo nang ibigay ng bida natin ang huling hiwa, at natapos ang nakamamanghang laro ng streamer, kasama ang isang viewer na tahimik na nanonood ng mga nangyari. Hindi napigilan ni Jom ang kanyang kasabikan. Nasaksihan niya lang ang isa sa pinakamagandang bagay sa kanyang mga mata, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagtapos ng bida natin. Nga pala, nandito ulit tayo sa estate kung saan gumagawa ng huling atake si Eteri, kaya nagulat si Seojin nang maglabas ito ng napakaraming magic circles sa paligid. Kasunod nito ang umuugong na pagsabog, na nilamon ang buong estate sa pagkasira, at muntik na ring nilamon ang bida natin, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas siya. Maliwanag na minaliit ni Seojin ang tapang ng lalaking ito, dahil wala siyang ideya na makakagawa siya ng self-destruction magic spell sa huling sandali. Paglabas niya, hinarap ng ating bida ang mas maraming gwardya na mabilis na pinagutos upang hulihin ang assassin. Sa huli, tumakbo ang bida natin, tumakas patungo sa kakahuyan, pagod na pagod at naubos ang stamina niya. Pero hindi pa tapos ang habulan. Isang palaso ang mabilis na tumungo sa kanya, at tumama sa balikat niya habang tumalon siya sa gilid ng bangin, at na-realize na sumablay siya. Ang huling nakita ng bida natin ay ang sulyap ng tao sa itaas, kaya bumagsak siya sa tubig at nawalan ng malay. Pagkagising niya ay nasa parehong lambak pa rin siya. Lumubog ang kamay niya sa kalmadong tubig, dahan-dahan siyang nagising. Nakatayo sa itaas niya ay isa pang tao na nakasalubong ang katawan niya. May badge ng Golden Eagle ang lalaking ito at nagtitiwala sa kanyang nalaman. Lumipat siya sa player character screen. Nga pala, namatay lang si Dane sa isang inescapable death sequence, kaya hindi ito kasalanan ng ating bida. Sa lahat ng ito, walang magawa si Seojin dahil wala sa kanya ang kontrol sa kanyang katawan.
Nainis ang mga chatters dahil ang magagandang aura moments ay nauwi sa isang nakakadismayang pagtatapos. Gayunpaman, pinanatili ng ating bida ang kanyang positibong pananaw at nagtaka kung ano ang dapat niyang sunod na gawin. Hinimok siya ng isa sa mga chatters na pumunta sa tavern at hanapin si Christina, ang pamilyar na karakter na nakilala niya sa simula. Dito na na-realize ng ating bida na otomatiko siyang napunta sa tavern matapos ang pagkatalo ng kanyang karakter, kaya pumasok siya at sinuri ang paligid. Masayang nagkakagulo ang mga tao sa loob, habang ang tavern lady ay walang iba kundi ang nakamamanghang si Christina. Kitang-kita na walang gustong palagpasin ang pagkakataong makausap ang babaeng ito. At nang mapansin niya ang biglaang pagdating nito, tinanong niya ang customer kung may kailangan ba siya. Paalala ko lang sa inyong lahat na hindi na ito si Dane, kundi ang mismong player character na ng ating bida, kaya wala siyang ideya kung sino itong gwapong lalaking ito. Sinabi ng bida natin na marami siyang kailangan, pero sa kasamaang palad, nakialam ang auto mode at inilabas ang Eagle Badge, kaya agad nagulat si Christina. Ang babae ring gusto niyang landiin ang nagbigay ng pinakamasamang tingin sa mundo, nagtatanong kung sino siya. Ang magandang ambience ay naging malamig at nakakakabang paligid, habang nilinaw ng ating bida na hindi kailangang masyadong kabahan. Nandito lang siya para tumulong. Para mas linawin ang sinabi niya, inihayag ni Seojin na magaling siya pagdating sa assassination, na nagpaalerto kay Christina at napaisip kung siya na ba ang inaasahang lalaki mula sa kanluran. Sumakay na lang din siya, at kinumpirma ng bida natin na siya nga, habang naalala ng blonde kung paano naging ganid na aso ang lalaking ito na gagawin ang lahat para lang sa konting barya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi rin siya pumanig sa sikretong samahan. Dahil sa panandaliang paglutas ng tensyon, naniniwala siyang tama lang na magpakilala silang muli sa isa't isa. Ipinakilala ang sarili bilang Christina, tinanong niya ang pangalan ng player. At sa sandaling iyon, pinayagan si Seojin na ilagay ang tamang pangalan niya. Naging kuryoso ang iba kung anong ilalagay niya. Dahil ang streamer name niya ay nakaset kay Seojin, hindi na siya naglagay ng iba pang nickname, kaya otomatikong itinuring na pamalit ang totoong pangalan niya. Para magmukhang astig at matapang, inilagay ng ating bida ang Nameless bilang kanyang pangalan, kaya inasar siya ulit ng mga chatters dahil sa pagiging sobrang tamad niya. Ang nakakatawa rito para kay Seojin ay kung paanong ginamit din ang pangalang iyon dati, na tumutukoy sa maraming tao, isang titulo na nagmukhang mahiwaga para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mundo ng Murim. Tinanong siya ng system na kumpirmahin ang pangalang Nameless, na tinugunan niya ng, at naging opisyal na para tumanggap ng tamang assassination requests mula sa Sun Tavern. At pakiramdam ko ay magiging John Wick siya ng club na ito. Matapos ang pagpapakilala, nagtanong ang bida natin kung ano ang dapat niyang gawin para makontak sila. Matapos matanggap ang badge, nagtanong si Christina kung nasaan ang orihinal na may-ari nito, pero patay na ang kaawa-awang lalaking iyon, habang pahiwatig ng mga chatters na may gusto ito sa kanya. Para gawing mas madali sa kanya, ibinahagi ng bida natin na nilibing niya ang lalaki sa West Pier. At imbes na maging emosyonal, inalok niya sa kanya ang Black Signal Stone na gagamitin bilang contact. Sa pamamagitan ng bato sa kanyang pangalan, masaya si Christina na makatrabaho siya. Lumabas ang bida natin sa tavern, pagod sa buong araw, alam na marami na siyang nagawa. Nalilito ang ibang chatters kung talagang papalitan ng bida natin ang kanyang identity bilang Nameless, na kinumpirma naman ni Seojin, kahit wala naman siyang pakialam kung anong itawag sa kanya. Natapos na rin sa wakas ang stream matapos ang mahabang araw. Nagpaalam ang bida natin sa kanilang lahat, na nahihiya sa bigat ng pagiging cute sa pagpapaalam. Sinusubukan ng bida natin na mag-log out, pero nahihirapan siya sa kabila ng kanyang nakamamanghang skills. Patuloy na pinagtatawanan siya ng mga chatters dahil sa pagiging noob niya. Binalik siya ng system sa capsule kung saan niya natapos ang sequence, habang inaalala kung paano pinanood ng 6 na tapat na viewers ang stream niya mula simula hanggang matapos. Masama pa rin ang loob niya dahil sa mga username niya. At doon na lumabas ang isang mensahe sa screen niya. Natapos na ang stream pero nakatanggap pa rin siya ng bagong mensahe. Nang bumukas ang chat, hindi niya maisip kung paano pa nakasali ang mga taong ito matapos ang stream niya. Pagkatapos magtagumpay si Seojin, bumalik naman tayo kay Taewo na natuwa sa stream ngayong araw. Biglang pumasok ang ating bida kaya nabagsakan ng cellphone ang mukha ng kasama niya. Tawag ko na riyan ay attempted murder dahil alam ng lahat kung gaano kasakit yon. Hindi natuwa si Taewo. At habang masakit ang ilong niya, pinakita sa kanya ng ating bida ang chat na patuloy na dumarami kahit tapos na ang stream. Kahit ang veteranong tulad ng lalaking ito ay labis na nagulat dahil tuloy-tuloy pa rin ang chat. Para malaman ang totoo, pinakita ni Taewo ang phone niya sa ating bida, ipinaliwanag na malamang ang news article ang dahilan nito. Siyempre, talagang nadismaya si Taewo na nakakuha ang lalaking ito ng libreng marketing mula sa mga viewers. Sa madaling salita, pinayagan lang ng article ang mas marami pang viewers na pumasok sa stream niya. Ang parehong viewer, si Jom, mula noon, ang sanhi ng lahat ng ito.
Pinaliwanag ni Taewo na sa bilis ng mga pangyayari, kung umabot ito ng 30 recommendations, lalabas ang article sa unang pahina, at mas lalo pang tataas ang bilang ng mga followers niya. Pinayuhan ng pagod na si Taewo ang pasaway na ito na matulog na dahil sa magdamag na pag-stream, habang medyo dismayado ang bida natin na ang tinatawag na pro-streamer na ito ay madaling napagod. Kaya bumalik sa kanyang komportableng kwarto si Seojin, binabasa ang mga recommendations na patuloy na naipon. Mukhang nakatulong sa kanya ang epekto ng marketing na ito, at plano niyang i-check iyon bukas. At sumapit na ang bukas. At tulad niya ng prediksyon ni Homeboy, lumampas sa 30 ang bilang kaya napunta sa front page ang article, kaya mas lalong dumami ang followers ng ating bida. Sa katunayan, nag-away-away na ang mga tao sa internet ngayon dahil sa kanya. Pero ang pinaka-nakakagulat sa bida natin ay pati ang community ng Assassination Squad ay may pino-post din. Dito, may isang member na nagreklamo tungkol sa nakakabwisit na level 1-0 Lai, na ngayon ay gumagamit na ng data ng isang random na player imbes kay Hyun, kaya imposibleng matalo. Dahil na-curious sa mensahe ng user, kinlik ng ating bida ang video na nakalakip sa post. Ang maganda kasi sa liyay ni Hyun, naka-standby lang ito kapag nabitawan ng user ang kanyang espada. Pero pagdating sa bagong live bot na to, umaatake ang gago, at walang palalampasing pagkakataon. Ang astig din ang liyay ng ating bida, nang aasar pa nga ng kalaban, kaya naku-curious tuloy ang mga forum members kung ganun din ba kayabang ang mismong player. Sinasabotahe si kuya ng sarili niyang personalidad at alam niya yon. Ang tanging dahilan kung bakit naisip ni Seojin na nagkaganoon iyon ay dahil nakipag-usap talaga siya kay Taewo habang naglalaro rin. Ang unfair lang ng lahat pero mukhang ayaw na ayaw ng mga tao ang ugali niya ngayon. Ang nakakatuwa, may isang tao na nakapansin ng isang kapanapanabik na bagay. Si Jomyeon na nagmumukha ng creepy na stalker na sinusundan siya ng maigi. Sandaling napaatras si Seojin. Hindi niya naman talaga ginustong makakuha ng ganito karaming atensyon noong una pa lang. Masyadong nagpapagulo sa isip niya ang lahat ng atensyong ito dahil maaari itong makapahamak batay sa karanasan niya noong nakaraang buhay. Ang ganitong kapangyarihan ay nakakasira ng tao kung hindi nila ito kayang dalhin, kaya naman muling pumasok ang Sword God sa capsule dahil alam niyang kailangan niya lang ipagpatuloy ang pag-grind. Ang layunin niya ay unti-unting umusad, kaya bumalik siya sa lobby area kung saan nakikita ang kasalukuyang shit niya. Ang parehong lalaki na may 6 na followers lang ay pumalo na ngayon sa higit 400 sa loob lang ng isang araw. Na naman, kakaiba ang mga bagong ito, pero ang tanging totoong nanonood ng stream niya ay iyong orihinal na 6, kaya napapaisip siya kung ilan kaya ang sasali ngayon. Dahil na curious, sinimulan na niya ang stream niya. Binati ng system si Seojin at ibinalik siya sa Dawn of the Assassination Squad na laro. Ang bagong stage na ito ay ang lungsod ng Alshon, na nahahati sa 4 na distrito, Royal, Aetherius Spire, Gilded Quarter, at panghuli ay ang Low Quarter. Bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng mga tao sa lipunan. Makakatanggap ang mga players ng assassination missions para magpalipat-lipat ng lokasyon, pero pwede ka rin naman talagang maka-assassinate kahit walang natatanggap na mission. Habang tinitignan ang bagong lugar, bumati ang bida natin sa kanyang mga manonood na puno ng pagmamahal at pananabik para makita kung ano ba talaga ang ibubuga niya. Isang karangalan para sa mga baguhan na makasali sa stream ni Nameless. Siniguro ng bida natin sa lahat na hindi si Jom ang naninira at lalong hindi niya binayaran ang bata. Natapos agad ang issue, kaya nawala na ang mga usap-usapang nagbayad siya para ma-promote. Sa sobrang tuwa, nag-donate agad ng 1,001 ang isang viewer, at nagtanong kung paano niya makikita si Eteri sa sarili niyang paraan. Dahil ito ang una niyang donasyon, medyo natuwa si Seojin, at nagbigay ng simpleng sagot na tamaan lang ng paulit-ulit ang isang pwesto. At aba, yon na yata ang pinaka-obvious na clue. Alam ng lahat yon, kaya inasar siya ng chat na sinayang lang niya ang perang dinonate sa kanya. Dahil alam niyang palpak ang pag-explain niya, mababang loob siyang sumubok ulit. At ngayon ay nagbigay na ng tamang tip na tamaan ang vital points ng misi, dahilan para mataranta at lalong pagpawisan ang mga ito. Kung isasama iyon sa naunang payo, nakabuo ito ng tamang gabay kung paano labanan si Eteri. Nag-donate ulit ang parehong viewer ng panibagong 1,000 at isa para sa detalyadong guide. Napansin ni Seojin na napakaraming bagong tao na wala talaga siyang ideya kung sino. At nang i-check niya ang viewer tab, laking gulat niya na mahigit 300 ang nanonood sa kanya. Muli, inasahan niyang mga 100 lang ang sisipot, pero kung ako ang tatanungin, ang katapatan ng chat niya ay maihahambing na kay i-show speed. Ang susunod na tanong ay kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ni Seojin para sa araw na ito. Isang viewer sa chat ang nagmamakaawa ng warrior play. Gustong-gusto talaga nilang makita siyang lumaban para mapatunayan ang kanyang kakayahan. Nagalit naman ang ibang tapat na chatters dahil pinapatunayan pa ang legendary skills ng lalaking to. Nakiusap si Seojin na huwag muna silang mag-away-away. Sa dami ng mga baliw, isang viewer ang nagbigay ng magandang payo na maghanap ng anumang magugustuhan niya. Madali kasing makakuha ng biglaang missions habang nag-ikot-ikot sa paligid ng lungsod.
Dahil sa sari-saring opinyon, nakapagdesisyon din ang streamer at naisip na subukan na muna ang kanyang pickpocketing skills bilang warm-up. Sa gitna ng mataong paligid, may isang lasinggong bumangga sa bida natin at nagtanong kung ano bang problema ng nakakloak na estranghero. Habang abala ang lalaking to sa panlalait sa taong nakabangga sa kanya, madali namang nagawa ng bida natin ang layunin niya dahil sa bilis ng kanyang mga kamay. Nang gamitin niya ang grappling teknike, kontrolado na niya ang pandurukot at nakatlong sunod na nakaw pa nga siya. Nagsimula nang magtanong ang chatters kung nagiging magnanakaw na ba si Kuya imbes na isang mandirigma. Nagsisimula nang magkaroon ng saysay ang buong Murim story na yon. Para sa chat, nakakatuwa lang naman ang pickpocketing kapag hinahabol na ang magnanakaw. Pero syempre, gusto lang muna siguruhin ni Seojin na hindi siya magugutom ngayon. Nakapag-ipon na siya ng sobrang daming pera na kayang-kaya na niyang bumili ng penthouse. Habang abala siya sa pagtingin sa mga pera niya, dalawang matitipunot mukhang astig na siga ang biglang kumuyog sa kanya. Sinubukan nilang takutin siya dahil sa pagiging palihim niya sa mga gamit niya. Nagtanong pa nga ang isa sa kanila kung may permiso ba si Seojin na magnegosyo roon. Dahil naguguluhan, tinanong ng ating bida kung ang pera ba ang tinutukoy niya, na halatang iyon naman talaga ang pakay ng ungas na to. Nang i-pause ang game sequence, tinanong ni Seojin sa chat niya kung anong klaseng bobong laro ang gumagamit ng mga siga imbes na gwardiya para sitahin ang magnanakaw, na ikinatawa ng lahat. Habang nakapaus pa rin, naisip ng ating bida na tapusin na lang ang dalawang ito pagkabasa ng isang wanted poster na nagpapapatay sa mga disassembler. Ayon sa poster, may layuning patayin ang gang boss, kaya malilinis nito ang palengke sa proseso. Simple lang ang layunin. Ang magiging laman ng stream ngayon ng bida natin ay ang pagpuksa ng mga ipis sa mga kaling ito. Samantala, walang bilib ang mismong chatters niya sa kakayahan niyang hulihin ang mga disassembler. Excited naman ang iba dahil halatang hindi man lang alam ng lalaking to kung ano ang nakakabangga niya. Lumipat ang eksena sa panig ng mga disassembler, yung grupong may suot na badge na naghahanap sa isang lalaki. Si Alpaca, isang batikang streamer na may tumataginting na 1,000,000 average viewers, ay takot na takot para sa kanyang buhay dahil naipit siya sa gitna ng isang assassination challenge. Mukhang malabo na ang pag-asa niya, at sobrang malas pa niya dahil natunaw ang kandilang katabi niya at tumulo sa kalbong ulo ni Humpty Dumpty. Yari na ang streamer dahil bistado na ang pwesto niya, kaya matatapos ang laro sa pagkamatay niya. Habang pilit na inuulit ang mission mula sa simula, isinusumpa niya ang sarili niyang kamalasan sa paulit-ulit na pagkamatay sa mga bobong gang members na to. Pati mga chatters niya, pinapaalala sa kanya ang 4 na sunod-sunod na pagkabigo niya. Sawa na ang lolo mo at gusto na talagang patayin si Drake para matapos na ang 4 district, pero hindi yon madali. Kahit ang mga loyal niyang chatters ay alam na imposible yon para sa tulad niya, lalo na't hindi natatalo ang mga pinuno roon. Ang mga ruler ay isang espesyal na grupo mula sa sindikato na namamahala sa 4 district. Ang mga taong turin ang mga pangunahing kalaban sa mismong laro. Una sa lahat ay ang kagalang-galang na Reyna. Sumunod ay ang master ng Aetherius Spire, at maging ang pinuno ng paksyon ng mga Maharlika. At panghuli, ang boss ng mga disassembler, ang ruler ng 4 district, ang lalaking nagngangalang Drake. Ang lalaking ito ay nakilala dahil sa sobrang hirap niyang hanapin. Parang insekto siya na nag-spawn sa isa magkakaibang base, isang malaking panganib bilang panimula. Gayunpaman, kinuha ni Alpaca ang mapa para sumubok ulit, at ngayon ay sisilipin muna niya kung nasaan si Drake. Base sa impormasyong alam niya tungkol sa grupo, malinaw na nagtatago ang leader ng 4 district sa isang tabong lugar na hindi madaling hanapin. Isang viewer ang nag-donate sa kanya ng 1,001, at hiniling na mag-warrior play na lang siya imbes na nagpapakahirap ng ganyan. Nepe-pressure na si Alpaca dahil wala siyang kaide-ideya kung anong klaseng warrior play ba ang dapat niyang gawin sa buwisit na larong to. Seryoso talaga ang iba sa suhestyon nila, at inutusan siyang tignan ang forum ng community na umantig sa interes niya, kaya pinuntahan niya ito para tignan kung ano ang nangyayari. Sa isip-isip niya, umaasa talaga siyang may makakatapos nito para mapaglingkuran niya ito bilang master, at makagawa rin siya ng sarili niyang warrior play laban sa leader. Masyado siyang nagbibitaw ng malalaking salita. Para kay Alpaca, kahibangan ang ideyang may makakatalo kay Drake gamit ang warrior playstyle, kaya hindi na lang niya ito pinansin. Nagpapalusot lang si Kuya nang biglang pagtawanan siya ng lahat ng members sa chat. Na-realize na lang niya na babagsak lang sa wala ang kumpiyansa niya. Tinawag siya ng mismong viewers niya na isang nakakaawang talunan dahil sa pagiging duwag. Mas malala pa ang nararanasan niya kaysa sa bida natin na may mga nagdodonate pa para pilitin siyang panindigan ang sinabi niya. Tamang-tama, lumipat ang eksena sa paglusob sa isa sa mga base. Agad na bumuo ng formation ang mga disassembler para harangin ang umatake, na walang iba kundi ang pinakaastig sa lahat, si Seojin mismo. 20 minuto lang bago sabihin ni Alpaca na hanggang dulo ang stream niya, nakasalubong ng bida natin ang mga siga sa eskinita. Kapansin-pansing napakadilim sa eskinita,
Pero ang pinakamagandang desisyon ni Seojin ay sundan ang mga lalaking to na walang anumang intensyong makipag-away. Medyo nagulat din siya nang malaman niyang hindi madaling hulihin ang sindikato. Sinermonan siya ng chatters dahil inakala niyang magiging sisiw lang ang paghuli sa mga ruler. Walang kaide-ideya ang ating bida tungkol sa mga ruler, kaya naman buong minutong pinagtatawanan at inaasar siya ng buong chat. Dahil aliw na aliw ang iba, nagsimula pa silang mag-donate sa kanya. Buti na lang, at least nakahanap ang ating bida ng guide kagabi para tugisin si Drake. Pero kahit gaano karaming opsyon ang meron siya, na-realize niyang mahirap isagawa ang plano. Hanggang sa pumasok ang pinakasimpleng diskarte, bugbugin sila at siguraduhing magdurusa sila. Kung ano't anuman, inutusan si Seojin na ibigay ang lahat ng meron siya, pati na ang ninakaw niyang pitaka kanina, na alam ng mga gagong ito. Iniisip ng chat na magiging sisiw lang ang laban na to, dahil tinalo rin naman niya mag-isa ang 13 lalaki dati. Pilit siyang tinatakot ng lalaking may kulay luya ang buhok. Pero seryoso lang si Seojin na tinititigan sila habang inuutos na ibigay na lang niya ang pera niya para hindi siya masaktan. Sa mabuting usapan, tinanong ng bida natin kung alam ba nila ang kinaroroonan ni Drake. Gaya ng inaasahan, sinabi ng mga siga na alam nila, pero talagang naiirita sila na dire-diretsong tinatanong ng ungas na to ang lokasyon ng boss nila. Dahil alam niyang hindi basta-basta susunod ang mga payasong to, naniniwala si Seojin na bugbog lang ang katapat nila para maayos ito. Mga suntok talaga ni Kuya ang pinakamagandang paraan para magkaintindihan sila. Wala man lang kaalam-alam ang mga kawawang biktima kung ano ang pinasok nila at tahasang umatake sa bida natin mula sa likod. Mabilis na tumalon palayo ang dating Sword God, na iniwasan ang atake kaya nakakuha siya ng sapat na distansya mula sa unang kalaban. Biglang sumugod ang pangalawa at muntik nang masaksak ang mukha niya, pero nakaiwas si Seojin at inihagis ang katawan nito na parang isang piraso ng karton. Tumba na ang unang lalaki, at hawak na ngayon ni Seojin ang armas nito para gamitin. Sumunod ang lalaking pulang buhok, na inaakalang kapag isinigaw ang atake niya ay magkakaroon siya ng bentahe. Swebing na pari ang gagong yon, kaya natigilan siya ng bahagya. Gamit ang momentum na to, inasinta ni Seojin ang finishing blow niya, na nagtapos sa buhay ng isa na naman sa kanila. Ganoon lang kabilis, natapos ang mga walang kwentang ito sa pamamagitan ng warrior punk style. Sobrang bumilib at naaliw ang mga chatter sa kakaibang playstyle ng streamer. Ang lalaking luya ang buhok, na siyang pinakamayabang kanina, ay umiiyak na ngayon na parang kuting. Itinapat ng bida natin ang talim sa ulo ng lalaki, at nagtanong kung nasaan si Drake. Siyempre, ayaw pa rin magsalita ng tarantado, kaya muntik na siyang hiwain sa gitna, kaya naramdaman niya ang matinding takot sa kamatayan hanggang sa maiwan siyang nanginginig. Dahil alam niyang wala ng pangalawang warning, pinagmasdan na lang ng lalaking may kulay luya ang buhok, habang tinatakot siya ni Seojin nang walang kahit anong awa. Kabaliwan daw talaga ang ganitong klaseng pagpapahirap ayon sa chat, dahil sa huli, sumakit lang ang ulo ng payaso, at ibinigay rin naman niya lahat ng impormasyon. Bilib na naman ang chatters, dahil madiskarte si Seojin para makakuha ng impormasyon at harapin ang mga mission sa sarili niyang paraan. Pero ang problema ng ating bida ngayon ay ang ikli ng maliit na punyal na ito kaya naghahanap siya ng ibang armas sa paligid. Napansin niya ang isang kakaibang armas na umantig sa interes niya. At kaya naman ifa-fast forward na natin ngayon kung saan sinira niya ang base gamit ang isang buwisit na tubo. Nagbalik na si Pipe Murderer kasama ang kanyang peeping techniques dahil wala siyang patid na sumugod sa buong grupo at pinabagsak silang lahat gamit ang pinakamalakas na armas sa mundo ng piksyon. Malakas ang tama ng nakakamatay na tubong ito pero ang nagpapabigla kay Seojin ngayon ay ang tindi ng hirap ng mission dahil kakalabanin lang niya ang 30 tao at inaasahan pa siyang assassinate sa itaas ng lahat ng ito. Habang abala siya sa pag-isip sa hirap ng level, narinig niya ang boses ng isang lalaki na halatang natutuwa sa kanya. Bigla na lang may lumipad na armas, at muntik na nitong mahiwa ang mukha ng ating bida, buti na lang at nailagan ito agad ni Pipe Murderer. Kahit pa ang astig niyang tignan nang iwasan niya yon, nawala ang angas ni Kuya nang ma-realize niyang daan-daang espada ang mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Gumagana na naman ang projectile ability ni Temu Gilgamesh. Pero huwag mag-alala dahil nagpaulan ng aura ang ating bida sa pagpapatalbog ng lahat ng atake gamit ang kanyang pinagkakatiwalaang tubo. Hindi man lang mawari ng chatters ang maladyos niyang reaction speed, kaya nakuha niya pati ang atensyon ng mismong leader. Samantala, halatang nainis si Drake sa mga galaw ng player, kaya inasar niya si Seojin at tinanong kung kaya pa bang ipari ng isip bating to ang susunod na mangyayari. Inihagis ng leader ng mga disassembler ang kanyang special knives na may kasamang magical energy. Lahat ng iyon ay sobrang bilis lumipad. Napakarami ng mga ito kaya mahirap iwasan. Kaya naman mas pinili ni Seojin ang matalinong paraan at pinaikot ang tubo niya para salagin ang bawat tama na sana ay gagawing butas-butas na keso ang katawan niya. Maganda ang pagkakasalag niya, kaya halos lahat ng kutsilyo ay bumaon sa paligid at may isa pang ang dumaan malapit sa mukha ni Drake, kaya dumugo ito. Nagpakita ng napakalaking ngiti ang bida natin na tila ba sinasabing huli ka, gago,
habang patuloy naman sa pagsuporta ang fans niya, bagamat nagtatanong din kung bakit hindi niya napari yon. Mataas na ngayon ang respeto ni Drake sa player at tinanong kung anong pangalan niya at nalaman na Nameless ang pangalan niya. Pinuri siya ng "nye" dahil sa pangalan niya at tumango pa nga sa paniniwalang dapat respetuhin ang malalakas. Kaya naman, itinigil ng lalaking ito ang pagpipigil at inilabas ang buong lakas niya at kumuha ng 2 espada at chain spears, kaya naging mahirap na kalaban ito. Naunang matake ang chain blades sa Sword God, nakaswal lang na sinalag ang unang tira nang hindi alam na may isa pang atake na parating mula sa likod. Mukhang tatama na sana to, pero bago pa man mangyari yon, magandang nakasipa si Seojin, at napataas ang espada kaya nawala ang momentum nito. Noong kutsilyo pa lang ang binabato ni Drake, akala ng bida natin ay isa siyang malaking peke na mas malala pa sa maharlikang si Eteri. Pero sa sitwasyon ngayon, naiintindihan na rin sa wakas ni Seojin kung bakit ang armas pa lang na ito ang nagiging dahilan kaya hirap lunin si Drake sa laban. Rinespeto ng Sword God ang mga developers dahil sa pagtutok nila sa battle mechanics na talagang humihikayat sa mga player na mag-warrior play. Tinanong ni Drake kung bakit itinigil ng kalaban niya ang pag-atake, at dahil doon, siya na ang mismong sumugod kaya nagpang-abot ang kanyang espada at ang maladyos na tubo ng ating bida. Sapat pa rin ang lakas ng maladyos na tubo para malupig si Drake, kaya napilitan itong gamitin ang chain spears niya na matagumpay ring naiwasan ni Seojin. Nagsisimula ng mainip ang chatters dahil puro depensa na lang ang ginagawa niya, at mismo si Seojin ay napagtanto na mas mahirap itong kalabanin kaysa sa pagharap sa 13 gwardiya ng sabay-sabay. Kahit gaano pa man kahirap, nakaligtas ang Sword God sa bundok at gubat ng mga espada noong nakaraang buhay niya, kaya palagi siyang may alam na paraan para manalo. Ang solusyon para sa kalabang ito ay putulin ang distansya at butasin ang patong-patong na depensa nito. Na-anticipate ni Drake ang susunod na gagawin ni Seojin, pero bago pa man siya makabawi, nagawang ipari ng matagumpay ng ating bida ang pagtalon nito sa ere, kaya natigilan ang leader sa mismong pwesto nito. Karaniwan nang napapatay ng ataking ito ang mga ordinaryong kalaban, pero kung sa tulad ni Drake, nakakagawa lang ito ng pambihirang pagkakataong umatake ulit. Kasabay nito, nadiskubre niya na palaging pumwesto ang mga kadena para protektahan ang leader, pero hindi iyon ubra sa kanya. Sa madaling salita, kailangan lang patamain ng Sword God ang tira niya, kaya ginamit niya ang isang pwesto mula sa sinaunang teknikes niya, at ibinaon ang paa sa lupa para mailipat ang buong lakas niya mula sa mababang bahagi ng katawan at mabuo ang ultimate high guard stance. Dumanaloy sa kanya ang kaluluwa ng Sword God dahil ngayon, inuna ni Seojin ang finishing blow na nakatutok mismo sa ulo ni Drake, kaya nadurog ito sa isang sipalang. Wala na namang kaide-ideya ang chatters kung ano ang nangyari. Ang tanging alam lang nila ay kung gaano pinapadali ng lalaking to ang lahat dahil sa skills niya. Dahil virtual reality pa lang ang laro, walang naging kumpiyansa si Seojin sa sarili niyang teknik kanina lang, pero mukhang nagamit niya yon nang walang kahit anong problema. Mula sa footwork niya hanggang sa pag-ikot ng kanyang katawan, pati na rin ang bawat galaw ng braso niya, ang lahat ay na-adjust ng tama kaya naman walang ipinagkaiba ito sa paggamit ng totoong katawan. Bigla na lang dumulas ang kadena at pinilit huliing walang laban ang bida natin. Umilag si Seojin para makalayo ng kaunti, at mukhang hindi pa rin tuluyang natalo ang malaking kontrabida. Layunin niyang patayin ang lumusob gamit ang mas marami pa niyang opensibang atake. Ngunit ngayon, mas naging mabilis ang ating bida at nagpakawala ng sobrang lakas na hiwa kaya nasira ang chain weapon na meron si Drake. Salamat dito dahil wala ng proteksyon ang kalaban niya. May kakaiba sa paghampas niya ng armas niya kaya nakaramdam siya ng kaligayahan at nagbigay ito ng patunay ng kanyang pag-iral mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagtapos ang laban nila ng tuluyang malupig si Drake at nagtalsikan ang mga espada nito. Nakatayo roon si Seojin na handang ibigay ang finishing blow niya na ginawa niya gamit ang parehong tubo para magpakawala ng panibagong pinsala. Sa huli, nakadikit na sa lupa ang mukha ni Drake habang tinapos naman ng system ang laro sa pamamagitan ng pagpatay sa leader ng 4 District. Gaya ng inaasahan, nagsimula agad pumuri ng todo ang chatters sa bida natin kahit na gusto nilang lagi itong trash talk-in. Napansin ni Seojin ang dami ng kanyang viewers, na pumalo hanggang 450 na nanonood, muling nakakaranas ng malaking pagtaas. Sa kinaroroonan ng grupo, naiwan si Seojin na nagtatanong kung paano biglang tumaas ng sobra ang viewers niya, na mas mataas pa kaysa sa dami ng kasalukuyang followers niya. Sandaling namula talaga si Kuya, kahit na palagi siyang sinabihan na huwag ma-obsess sa mga numerong ito. Gayunpaman, nakapagpapasaya talaga ito sa kanya, at halos hindi na maitago ng poker face ng bida natin ang sobrang tuwa. Nagsisimula ng isipin ng iba pang chatters na naglalaro ang baliw na ito ng ibang laro dahil sa mga tinatanong niya kamakailan. Isang donasyong 1-0-0-1 mula kay Spoon Murderer ang dumating kasama ang mensaheng nakakakilabot daw pumatay ang taong to gamit lang ang tubo. Kaya naman, isinilang ang bansag na Pipe Murderer. Ang nakakatakot dito ay kahit walang buff para pataasin ang damage, siguradong madaling matatalo ng lalaking to si Drake.
Habang nagpapasalamat sa nag-donate, may isang bagay na pinagtataka ang ating bida. Bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa rin ang mga gwardiya? Walang tao sa lugar at dapat ay dagsa ang gwardiya rito, pero mukhang hindi sila pwedeng pumasok sa kalagitnaan ng mission, kahit na lagi silang sumusulpot kapag may nangyayaring pandurukot. Palabas ng lugar na yon, may nakasalubong na namang nakakloak na player ang ating bida na wala siyang kaide-ideya. Tinanong ni Seojin ang identity nila, at aba, si Christina pala ito at hindi totoong player, at tulad ng dati, napakaganda niya. Nagdala siya ng napakalaking sweldo para sa pagtulong nitong iligtas sila sa pang-aabuso. Kasama rin sa reward na ito ang pagtaas ng reputasyon niya dahil sa pagkapanalo niya. Nakakapagtaka lang na nakakatanggap siya ng reward kahit hindi naman siya mismong nanghuli kay Drake habang opisyal na nasa isang mission. Kinumpirma ng chatters na palaging nangyayari ito. Pangkaraniwan lang ang rewards kahit walang tamang quest. Kahit na ganun, hindi rin naman magagastos ni Kuya ang perang ito. Tutal, nasa kanya naman na ang lahat ng tubo sa mundo para gamiting armas niya. Nakakatawa na nanonood na lang si Drake mula sa langit at nagtatanong kung bakit pinatay pa siya ng baliw na to kung ayaw rin naman pala niya ng pera. Ang susunod na tanong ay kung saan naman pupunta ang ating bida. Gustong malaman ni Christina pero rinespeto niya ang privacy nito at umalis na mukhang napakaastig. Nagpaalam na si Seojin sa kanyang buddy para bumalik sa kanyang mission. Hindi rin naman natupad ang mismong assassination dahil hindi man lang to sinubukan ni Kuya noong una pa lang. Gayunpaman, oras na para mag-log out ang bida natin at tapusin ang stream. Pagod na siya sa buhay at gusto nang umalis, pero patay na patay ang mga parasocial fans niya na makasama pa siya kahit sandali. Dahil sunog na, nagpaalam na si Seojin at umalis, gumising mula sa capsule at lumabas dito. Nakaupo roon si Taiwoo habang nagdo-doom scrolling. Nakakapagtaka na nandito siya sa kwarto niya, at ipinapaliwanag na napanood niya ang broadcast at nag-enjoy siya. Ayos lang sana yon, pero ayaw na ayaw talaga ng bida natin na may ibang tao sa kama niya, kaya hinampas niya ng unan ang payaso para turuan ng leksyon. Matapos ang gulpi, nagtanong siya tungkol sa estado ng broadcast at kung may maganda bang reaksyon. Lumalabas na ang bilang ng manonood ang naging highlight. Hinablot ni Seojin ang phone niya para makita mismo, pinapanood kung gaano kalupit ang bida sa kanyang mga pagbabanta. Pero ang kalupitang ito rin ang dahilan kung bakit dumami ang fans niya. Tinatrato nila siya na parang bida sa isang manhwa, na isang napakagandang fourth wall break. Kahit na, wala pa ring ideya tungkol sa Shard of Order, na makukuha lang sa pamamagitan ng isang warrior play event. Walang alam ang bida natin kung para saan ito, habang nagbabasa siya ng isa pang post mula sa isang user na hater niya. Sa tingin ni Taiwoo, kasama sa laro ang magkaroon ng kahit ilang haters. Ang atensyon ay naging isang maseryosong bagay. Dahil humihingi ng payo, nagtanong si Seojin kung anong dapat niyang gawin at nalaman kay Taiwoo na ang community base ay karaniwang may 1,000,000 tao. Sa madaling salita, sinasabihan siya na masumikat pa, na hindi magiging madali gaya ng inaasahan niya. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng biglaang post tungkol kay Alpaca, na isa pang sikat na streamer dahil sa pagsubok ng warrior playstyles. Ang malaking pustahan niya ay nagiging dahilan ngayon ng sariling pagbagsak niya. Samantala, nakahanap ang bida natin ng perpektong pain para bitagin ang sikat na streamer. Pumasok siya sa kwarto ni Taiwoo at nagtanong tungkol sa streamer na may pangalang Alpaca. At syempre, kilala siya ng mokong dahil sa mga nakaraan nilang collab. Ito mismo ang pakanang kailangan ni Seojin dahil humingi siya ng maliit na pabor sa kanya. Pagdating naman kay Alpaca, puro talo pa rin siya, bigo ng 13 beses, at nakakakuha ng thumbs down mula sa lahat ng fans niya. Mukhang malabo na ang sitwasyon dahil wala siyang mahanap na ibang paraan para matalo ng maayos si Drake. Pero dumating ang lobby mascot na si Abak1. Ang cute sana nito, pero imbes na pasayahin siya, dinuraan niya sa mukha, kaya laking gulat ng lalaki. Kahit yung cute na hayop ay wala na ring respeto sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pwedeng tumungangalang at magmukmok sa sitwasyon niya. Ipinaalala ng isa sa mga nag-donate ang pusta niyang pagsisilbihan ang sinumang makakatapos sa Drake Quest gamit ang Warrior Play. Labis ang gulat ng lalaking ito nang tingnan niya ang forum at ay click ang link para makita kung paano natalo ng isang tao si Drake, na walang iba kundi si Seojin na walang pangalan. Hindi maintindihan ng lalaking blonde kung paano natalo ng taong ito ang 4th District Leader, kaya napakaraming tanong ang lumabas tungkol sa pagkatao niya. Nagkataon namang nakatanggap siya ng biglaang text na gumulat sa kanya. Pero nang buksan niya ito, gulat siyang makita na galing ito kay Taiwoo, na balak pag-usapin ang dalawang streamers. Dito sa South Korea, nandyan si Yves Paimo, ang CEO ng kumpanya na nag-enjoy sa kape niya nang biglang masira ang araw ng bida sa pagpasok ng assistant niya sa pinto. Pinagalitan niya ito sa pagsira ng kape niya at humingi ng update, para lang malaman na may malaking bagay na nangyari. Isang ruler ang natalo gamit ang paraan ng Warrior Play. Agad na naging tensyonado ang eksena. Kumpirmadong si Drake ang natalong ruler, pero mukhang maintindihan naman ang pagkabigo niya sa ngayon dahil mas malalakas ang ibang rulers. Noon pa man ay inaasahan na ni Paimo na may tatalo sa kanya balang araw kaya naniniwala siyang hindi ito problema.
Kung makokolekta ang bawat shard of order, masisira ng tuluyan ang mga plano nila, pero tiniyak talaga ng assistant na idisenyo at pigilan ang posibilidad na mangyari ito. Bukod doon, nakolekta na ang unang shard of truth. Ang tanging kondisyon nito ay talunin ang bawat ruler gamit ang warrior playstyle. Kasabay nito, ang pinakamalakas na ruler sa kanila ay hindi matatalo ng walang nakukuhang special skill. Ang skill na ito ang magsisilbing amplifier para kumuha ng malaking enerhiya na kailangang i-unlock. Ilan na rin ang desperadong sumubok na makuha ang skill, pero wala ni isa ang nagtagumpay. May mas malalaki pa silang problema sa ngayon, lalo na at kaka-online lang kanina ng taong tumalo kay Drake. Narinig ito ni si Paimo at agad itong nakuha. Nagtataka kung paano nakasigurado ang mokong na ito na nakalog-in ng streamer, na parang kinukumpirma na nagbubulakbol siya. Sinigawan ng boss ang payaso dahil sa palpak nitong trabaho habang tumatakbo siya paalis na nag-iwan sa kanya ng mas galit pa kaysa kanina. Ang talagang nakakatakot para sa kanya ay ang posibilidad na makolekta ang lahat ng shards of the orders. Balik tayo kay Alpaca na sinabihan tungkol sa imbitasyon para sa isang collab. At kahit na wala sanang magandang material na asahan, sulit pa rin para sa kanya na sumubok. Tiniyak niya kay Suhan na may isang detalyeng nakaligtaan dito, at iyon ay ang pagiging espesyal ng taong makikipagkita sa kanya. Sa katunayan, kailangan siyang imbitahan ng tropa para sa kanyang Master Showcase stream. Ipinaliwanag ni Suhan na ang taong inilalagay niya sa pedestal ay ilang araw pa lang nag-stream, dahil naniniwala siyang magaling lang ang bata sa mga assassination games kaysa sa streaming. Pero nakiusap pa rin si Alpaca na payagan munang gamitin ni Seojin ang capsule, kahit na may isa na silang ekstrang capsule roon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Alpaca na mababa ang synchronization rate ng bida natin, kaya tanging ang pinakamaganda at pinakamahal na capsule lang ang magagamit niya sa paglalaro. Lalo namang nagtaka si Suhan kung paanong naging master ang isang tulad niya, at nagbabalak siyang bantayan ang reaksyon ng stream sa buong collab. Kahit na ganoon pa rin kasungit ang ugali niya, nakatanggap naman si Alpaca ng matinding sampal ng realidad. Ang sampal ng realidad na nakagawa ng Warrior Play ang isang baguhan sa ilalim ng mga kondisyong hindi man lang akma para sa kanya. Dahil dito, mapapatanong ka kung gaano ba talaga siya kalakas, at kung seryosong sanggano o kriminal ba siya sa totoong buhay. Tinatakot nito ang casual gamer dahil naisip niya na baka pinagbantaan niya ang sarili niyang buhay nang biglang dumating ang bida natin, at nagpakilala taglay ang nakamamatay na gwapong mukha ni Seojin. Normal na tao pala ang mokong, at mas gwapo pa sa mismong avatar niya, kaya nagiging pabor ang sitwasyon para kay Alpaca. Nakakaramdam siya ng matinding insecurity dahil alam niyang kailangan pa niyang i-customize ng todo ang karakter niya maabot lang ang kagwapuhan ni Seojin. Nandito rin si Taewo para samahan at pumagitna sa kanila. Nagkamabutihan agad ang grupo at dinala sila sa bahay ni Alpaca. Pagpasok sa loob, medyo elegante ang lugar. Magkahiwalay ang lugar ng trabaho at ang sala. Gustong tulungan ni Taewo si Alpaca sa kape, kaya nagkumustahan silang dalawa, at iniwang mag-isa ang bida natin para makipag-usap kay Suhan. Nagpakilala ang lalaki bilang manager at editor ng mga streams ni Alpaca, at kaswal na nakipagkamay ang bida natin nang walang anumang inis. Inisip niya kung paraan ba ito para magpakita ng dominasyon. Walang paligoy-ligoy na pinuna ni Suhan ang mababang synchronization ng bida natin, at idiniin pa ang kawalan ng karanasan ni Seojin. Dahil nanatiling kalmado, magalang na sumagot ang Sword God, at ibinahaging nilaro niya muna ito 7 taon na ang nakararaan. Medyo binabago nito ang sitwasyon. Na-curious si Suhan kung ano na ang level niya noon. Kahit sandali ay hindi siya naniniwalang nasa silver tier ang lalaking ito, at bigla na lang naging God level matapos magpahinga. Sa katunayan, gusto siya nitong subukan kaagad sa sparring ground, at nagpumilit na ipakita nito ang kanyang husay sa harap ng lahat. Tinukso ni Taewo ang galit na editor sa pagiging bitter nito, at pabirong binalaan ang mokong na huwag nang makipag-sparring kay Seojin. Masyadong mayabang si Suhan at punong-puno ng hangin ang ulo, pero alam na ni Taewo ang kahihinatnan ng laban matapos makita ang galing ng bida natin. Para ipaunawa ng malinaw ang tinutukoy niya, ibinunyag ni Taewo ang lihim na gusto sana niyang panatilihin lang sa kanilang apat. Ang lihim na ang lalaking nakaupo roon ay ang mismong halimbawa ng level 1-0 na nagpapatunay din sa totoong pagkatao ng bagong level 1-0 livebot. Kuryosong pinindot ni na Alpaca at Suhan ang video. Pinanood nila kung paano tuluyang dinurog ng hindi kilalang baguhan ang 10th stage by ng training grounds. Eksakto at malakas ang bawat wasiwag ng espada niya. Dahil natamaan ang sandata ng bot sa tamang anggulo, nagawa niyang wasakin ang talim nito. Iisang salita lang ang makakapaglarawan sa video, nakakabaliw. Ang makagawa ng ganitong kabaliwan laban kay La Shinhai-on ay walang katulad. Isa itong ganap na one-sided na tagumpay. Maliban sa mga sinadya niyang saluhin, hindi siya tinamaan kahit isang beses. Ang pinakamatindi pa ay ang trash talk sa huli. Sinabihan ba naman niya ang bot na maglaan pa ng 80 taon na ensayo para lang matalo siya? Nakakabaliw ang angas niya. Biglang nagsimulang maramdaman ni Alpaca ang pressure sa kanilang collaboration stream. Sa gilid naman, nagyayabang si Kim Taewo na parang siya ang bumasag ng record.
Matapos mapanood ang buong clip, sapat na ang nakita ni Suhan. Habang nagkukulitan ang mga mokong sa background, nilapitan niya si Jin Seojin. Tinitigan siya ni Lee Suhan sa mga mata at sumumpang mula ngayon ay pagsisilbihan niya si Seojin bilang kanyang kuya. Yumuko siya ng perpekto para magbigay galang sa kanyang bagong idolo. Napaisip tuloy sina Alpaca at Taewo na may mangyayaring masama, pero nag-alala lang sila sa wala. Sa kabilang banda, naiwang nakatayo si Seojin na litong-lito. Buong pusong sinabi ni Lee Suhan na sinumang magaling sa gaming ay isang kuya na dapat tratuhin ng may respeto. Kahit nagpapasalamat si Seojin sa pagkilala, base sa sitwasyon, dapat siyang tratuhin bilang isang kuya. Ayon sa edad niya, mas bagay na tawagin siyang matanda. Pinanood lang ng mga inggot ang usapan nila habang naghahagikikan. Kinailangang patigilin ang nakakairitang tawa ni Taewo gamit ang isang tissue box sa mukha. Ang mas mahalaga, naalala ni Alpaca ang isang insidente 7 taon na ang nakararaan, noong panahon na huminto si Seojin sa paglalaro. Posible kayang siya ang user na malapit na sanang gumawa ng pangalan noon? Siningitan ni Suhan ang paghihinala niya at pinaalalang malapit na ang nakaschedule nilang broadcast. Kailangan na nilang maghanda. Kahit dapat stream ang iniisip niya, hindi mayalis ni Alpaca ang pakiramdam na may higit pa kay Seojin kaysa sa nakikita niya, o baka nag-isip lang siya ng sobra. Bago pa mapatay ni Seojin ang kasama niya sa kwarto gamit ang isang kahon ng tissue, inanyayahan na sila ni Alpaca sa stream room. Masayang dinala ni Lee Suhan ang kanyang kuya sa personal niyang capsule para magamit sa collab. Halos magmakaawa na siya sa kanyang kuya na gamitin ang console niya, na tila isang sampal sa mukha ng sarili niyang boss. Sa wakas, pinindot na ni Alpaca ang Go Live button, at mabilis na dumagsa ang mga chatters sa stream. Sabik na sabik silang naghintay sa kanyang broadcast. May mapanuksong ngiti nang humarap si Alpaca sa kanyang audience. Pinaalam na niya ng maaga ang stream, at naiinip na ang audience niya para sa main event. Nadismaya si Alpaca nang makitang mas pinapansin ng mga chatters ang collab habang binabaliwala ang intro niya. Isang positibong komento lang ang nakapagpataas sa kanyang morale. Sa wakas, may nanood para makita siya. Para mas tiyak, nanood sila para makita siyang magdusa sa isa na namang walang katapusang endurance run. Nabitag si Alpaca. Dahil sa inis, tuluyan niyang nilagay sa banlist ang chatter na yon. Imbes na panibagong sablay na endurance run, itatampok sa stream ngayon ang isang maalamat na musuron. Gamit ang masayang tono, ibinaling ni Alpaca ang pansin ng lahat sa likuran niya para ipakilala ang propesor na magtuturo sa kanya kung paano maging walang kapantay sa laro. May matitingkad na ilaw mula sa lumang wooden crate sa background na nagpakaba habang dahan-dahan itong bumubukas. Pinigil ng bawat chatter ang kanilang paghinga. Bumukas ang crate pero walang Jin Seojin na makita para sa kanyang grand reveal. Nalito noong una si Alpaca at ang kanyang mga chatters. Tapos ay sinimulan na siyang asarin sa pagiging delusional. Tinukso nila siyang may imaginary friend pala na tinatawag na propesor. Yung iba pa nga ay nagpanggap bilang Jin Seojin sa chat niya nang hihingi ng bayad bago magpakita. Kinailangan pang patunayan ni Alpaca na hindi siya nababaliw sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga gay niya. Ginamit ni Seojin ang account ni Kim Taewo para i-message siya. Idinagdag pa ni Alpaca na plano pa nilang i-stream ang isang offline after party mamaya. Nang sa wakas ay mag-add sila bilang magkaibigan in-game, nag-message si Jin Seojin gamit ang sarili niyang account para magpa-invite dahil hindi niya alam kung paano pumunta sa lobby ng iba. Nagulat pareho si Alpaca at ang bawat active chatter. Maya-maya, biglang bumuhos ang samut-saring chat na tinatawanan ang napatunayang baguhang interaksyon. Kahit si Alpaca ay napatanong kung nagpapatawa lang ba si Seojin para sa stream. Kinailangan pa niyang ilagay ang live stream banner ng 1 minuto habang tinutulungan si Seojin na makapasok sa lobby niya. Nang sa wakas ay makapasok na, humingi ng paumanhin ang tinaguriang muso professor dahil na-late siya at saka nagpakilala. Tinawanan na lang ni Alpaca ang kanyang maliit na pagkakamali. Pag-uusapang teknikal, baguhan pa rin kasi si Seojin. Tuloy-tuloy sa pang-aasar ang buong chat dahil sinusubukan daw niyang matuto mula sa isang noob na hindi man lang alam pumasok sa lobby. Medyo nakakabilib ang puwersa ng 19,000 viewers na sabay-sabay na pinagtatawanan ang isang tao. Ilang sandali na lang, lalagpas na sila sa 20,000 viewer mark at ang mga komento ay lalong tumitindi kada segundo. Hindi man lang inakala ni Seojin na ang pang-aasar sa streamer ay nagiging sariling uri ng content. Mukhang malaki talaga ang pagkakaiba ng mga chatters sa live stream base sa personalidad ng streamer. Ang ibang streamers ay literal na tinatali ang viewers nila, binubugbog hanggang sumuko, habang ang iba ay gusto ng malinis na broadcast. Medyo iba ang chat ni Alpaca kaysa sa nagsisimula pa lang na fan base ni Seojin. Gayunpaman, nakikita niya ang ganda ng malayang vibe na binubuo ni Alpaca. Nagpatuloy ang pag-ulan ng mga asaran, kaya na-worry si Seojin na baka ang mga skills niya naman ang pagtawanan. Tulad ng alam ng lahat na laging tambay sa forums, mag-isang natalo ni Jin Seojin si Drake. Kaya napilitan si Alpaca na panindigan ang pangakong mag-stream hanggang magawa niya rin ito. May isang siraulong nag-donate ng 1,000 won para dagdagan pa ng asin ang sariwang sugat ni Alpaca, kaya naisip niyang ilabas na ang banhammer.
Sinubukan itong itago ni Seojun, pero nakakatawa talagang makita na ginigisa ang mokong ng sarili niyang chat. Nang sabihang huwag tumawa, pinigilan ni Seojin ang kanyang ngiti at inamin na medyo nakokonsensya siya sa paglagay kay Alpaca sa mahirap na sitwasyon. Dinagdag pa niyang mali siya na talunin si Drake nang hindi nalalaman na may isang taong buong kumpiyansang nagsasabing imposibleng matalo ang boss sa pamamagitan ng Musu gameplay. Sang-ayon ang chat sa pasimpleng asar ni Seojun. Pinanood ni Alpaca kung paano nakontrol ng bisita niya ang 20,000 manonood na parang isang bihasa. Kung ikukumpara sa dami ng nanonood, masyado siyang mukhang relax. Sa katunayan, mukhang enjoy siya sa bawat atensyon. Pinanindigan ni Alpaca ang kanyang loser persona at nagmakaawa sa tinawag niyang propesor na iligtas siya mula sa mga nakaraang pagkakamali niya. Para sa broadcast ngayon, hahatiin sa 2 bahagi ang stream kasama si Seojin. Ang una ay ang pagpasok sa laro kasama si Seojin para makatanggap ng maladyos niyang turo. Ang susunod na bahagi ay kailangang maghintay hanggang sa magtagumpay ang Musu Endurance Run. Bago nila buksan ang Dawn of the Assassins, tinanong siya ni Alpaca kung anong mga basic skills ang na-level up niya. Laking gulat niya nang sumagot si Seojin na hindi man lang niya nagalaw ang anumang skill. Literal na nagpa-level siya ng walang gamit na skills. Inakala ni Alpaca na kahit papaano ay naglagay siya ng points sa mga basic passive skills na nagpapataas ng attack at movement speed, pero talagang skill virgin si Seojin. Literal na isa siyang god gamer na tumatakbo at mag-isang tinatalo ang mga bosses habang nakahubad. Talagang napatanga si Alpaca sa mga narinig niya. Siyempre, nagtanong siya kung bakit naman gagawin ng isang tao ang ganon sa sarili nila. Napakasimple ng totoo. Hindi gumamit ng skill si Seojin dahil sa simpleng katotohanang hindi man lang niya alam kung paano i-access ang pesteng yon. Naisip niyang magmumukhang kawawa kung aaminin lang niya ito. Kaya ang opisyal na dahilang ibinigay niya kay Alpaca at sa kanyang chat ay isang maangas na sagot. Hindi siya gumamit ng skills dahil hindi niya kailangan. Pinuri ng mga chatters si Seojin dahil sa pagiging digatsyad at itinuloy ang pang-aasar kay Alpaca bilang isang walang kwentang tao. Simula nang dumating si Seojin, lahat ng live audience ni Alpaca, na aabot sa 25,000, ay bumaligtad na sa mismong streamer nila. Kahit paano ay mabilis pa ring dumadami ang bilang ng manonood. Ang ikalawang gagawin niya kasama si Seojin ay may kaugnayan sa paksa ng skills. Una, nagplay si Alpaca ng clip para sa chat niya. Ito ang unang video recording na nagpapakita sa pagkakadiskubre sa SIM. Nag-upload ang isang random user ng clip na aksidenteng nakita ang tinatawag na SIM at nawasak ang sandata ng kalaban sa mismong proseso. Nasundan ito ng isang quest para ma-unlock ang skill na tinatawag na weakness detection sa pamamagitan ng pagwasak sa 1-0 sandata matapos mahanap at masira ang kanilang SIM. Ayaw maniwala ng chat na kaya ni Alpaca ang ganito kakomplikadong bagay. Daldal siya ng daldal tungkol sa konsepto ng SIM na laging lumalabas sa mga fantasy novels. Karaniwan itong isang magarbo at sikat na term para sa kahinaan ng sandata na pwedeng samantalahin. Kung makakahanap si Alpaca ng 1-0 nito, ma-unlock niya ang Identify Weakness skill. Sa ngayon, may nahanap na siyang 2 SIM. Ang isa ay mula sa rapier na aksidenteng nasira, at ang isa naman ay ang SIM ng longsword na nalaman niya sa pamamagitan ng isang side quest nisi. Kung anong klaseng skill man ang Identify Weakness, walang kaalam-alam si Alpaca. Ito ang huling skill na hindi pa niya na-unlock sa laro. Mukhang iniisip ni Seojin na malalaman niya ang mga patakaran sa likod ng mga yon ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pagsabing kaya ni Seojin na sirain ang takbo ng laro ng mag-isa, nagtanim si Alpaca ng pagdududa sa kanyang mga chatters. Para mas maging kapanapanabik, nag-alok siya ng pustahan kung malalaman ba ni Jin Seojin ang trick sa likod ng mga sims bago matapos ang stream ngayon. Gaya ng alam nyo, may channel point system ang Travel kung saan nakakaipon ng points ang mga viewers sa panonood ng anumang broadcast. Pwedeng gamitin ng chatters ang kanilang points para baguhin ang chat effects o mag-request ng kung ano-ano sa streamer. Hindi ito nako-convert sa pera, kaya isa itong simpleng pera-perahan lang. Gayunpaman, may isa pang totoong dahilan kung bakit paboritong-paborito ng lahat ng manonood ang channel points, ang pagsusugal, baby. Ang channel point prediction option ang nagbibigay daan sa kanila na malayang ipusta ang points nila sa kalalabasan ng isang broadcast. Binigyan ni Alpaca ang chat niya ng sapat na oras para magpusta na may maraming pagpipilian kung saan ilalagay ang channel points nila. Pwede silang pumusta na makahanap ng 2 SIM dahil sa swerte, siguro 3 o 4. Pwede rin silang sumugal sa tuluyang pagkatalo o isang malaking panalo. Siyempre, karamihan sa mga viewers niya ay kukunin ang sigurado habang nilalait ang mga sugarol na pumusta sa malabong manalo. Tulad ng pangalan nito, ang safe bet ang may malaking tsansang mangyari, pero mababa lang ang premyo kahit manalo pa ito. Sa kabilang banda, napakababa ng tsansang manalo sa underdog bet pero may posibilidad na makakuha ng malaking premyo. Halos lahat ay pumili na mahuhulaan niya ang 2 sims dahil lang sa swerte.
Dahil pamilyar na siya sa mga terminong pansugal, seryosong kinausap ni Seojin ang chat at hinikayat silang pumusta sa underdog para maparami ng 100 na ang channel points nila. Ang unang sumunod sa kanya ay ang assassin ng Joseon, isa sa mga pinakaunang viewers ni Seojin. Itinaya ng baliw na to ang lahat ng points na inipon niya sa loob ng 3 taon dahil naniniwala siyang makaka-jackpot ang paborito niyang streamer. Natural, pinagtawanan siya ng chat ni Alpaca sa pagiging uto-uto. Si Seojin naman, binati na si Jom ng maaga dahil siguradong makukuha niya ang 100 nas na panalo. Sa wakas, binuksan na nina Alpaca at Seojin ang Dawn of the Assassins. Lumitaw sila malapit sa isang marangyang mansyon, kung saan walang awang hinihiwa ng isang batang nise ang isang binata. Desperadong lumuhod at humingi ng tawad ang binata sa kanyang Panginoon at nagmakaawang palagpasin ang buhay niya. Imbes na maawa, hinamon pa ng batang Panginoon ang biktima niya na tumakbo para iligtas ang kanyang sarili. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad, nanghihina ang mga tuhod, at mabigat ang kanyang mga braso habang siya'y gumagapang, pero wala talagang balak si Lewis Neville na pakawalan siya. Habang pinapanood mula sa malayo ang pagpapahirap, ipinaliwanag ni Alpaca kay Seojin na si Lewis ay anak ni Richard Neville, ang pinuno ng Far Northeast. Hinamon ni Alpaca si Seojin na subukan ang lakas ng batang Panginoon at pinahiram niya ito ng isang ordinaryong espadang bakal para gamitin. Kahit pa alam mo kung saan titirahin ang SIM para masira ito, hindi ganon kadali ang paggawa ng ganon kapresisong atake. Alam niya ni Alpaca. Sinubukan niyang gayahin ang video ng maraming beses, at napagtanto niyang mas mahirap iyon kaysa sa paring. Habang daldal siya ng daldal tungkol sa kung gaano kalaki ang papel ng swerte sa pagsira ng SIM, inatake na ni Seojin ang sadistang bata. Sinira niya ang marupok na espada ng kalaban sa isang tira lang at nagpatuloy sa pag-atake para tapusin agad ang laban. Ganon-ganon lang, na-unlock na niya ang quest para makuha ang weakness detection. Isang SIM na ang basag, 9 na lang ang kulang. Puno ang chat ng mga papuri kay Seojin at pang-aasar naman kay Alpaca. Ibang klase talaga ang musugod na to. Sa totoo lang, maraming beses nabigo si Alpaca, muntik pa siyang hindi magtagumpay na basagin ang rapier ni Lewis. Gayunpaman, ang isang tagumpay ay hindi nangangahulugang kaya niya itong ulitin, pero applicable lang yon sa mga normal na players. Kinumpirma na rin sa wakas ni Jin Seojin na sinambles na tama nga ang diskarte niya. Sa sobrang pagdududa ng chat, tinawag nila siyang manloloko dahil nagbebenta raw siya ng imposibleng ideya. Sinubukan ni Alpaca na patahimikin ang chat niya, pero sa wakas ay dumating na ang mga gwardiya at itinuring na silang mga panghihimasok. Ito na ang perpektong pagkakataon para paniwalain ang mga nagdududa sa bawat hampas niya. Pamilyar na pamilyar si Seojin sa konsepto ng pag-atake sa mga kahinaan. Sa kanyang nakaraang buhay, nakikita ng mga mongheng Shaolin na nakamit ang kaliwanagan ang mga bagay lagpas sa nakikita ng ordinaryong mata. Kahit na nasa rurok na ng kagalingan ang martial arts niya bilang isang sword god, hindi siya isang monghe kaya hindi niya nakikita ang mga nakikita nila. Pero sinanay pa rin siya para gayahin ang tinatawag nilang kaliwanagan na yon. Tulad noon, kailangan lang niyang unawain ang tunay na layunin ng kalaban sa harap niya. Kapag nakuha na niya ang layunin ng kalaban, kusang lalabas ang maraming butas sa depensa nila. Sa pagkakataong to, sinalubong ni Seojin ang paparating na mga gwardiya ng nakapikit, kaya akala ng chatters ay sumuko na siya. Sinubukan siyang patumbahin ng isang kalasag, pero iwinasiwas lang niya ang kanyang espada sa perpektong anggulo. Nang makuha niya ang intensyon ng mga gwardiya, nagpakita ang nakatagong SIM sa ibabaw ng kalasag na madaling atakihin. Madali lang para sa kanya ang hiwain ang hindi nakikitang linya na tanging si Seojin lang ang nakakaramdam. Sa sobrang dilim, naging mas madali na lang ang paghahanap sa tunay na anyo ng mga sandata. Taliwas sa inaasahan ng chatters, nagawang basagin ni Seojin ang sandata ng kalaban sa pangalawang magkasunod na pagkakataon. Doon mismo napagtanto ni Alpaca na nakasaksi siya ng isang kahanga-hangang galawan. Parehong namangha ang chat sa ipinakitang napakahusay na mekanika. Nakakita ang lalaking yon ng SIM, sinira ang sandata, at pinatay ang gwardiya ng nakapikit. Panghenyo talaga ang galawang yon. Interviewin na sana ni Alpaca si Seojin tungkol sa ginawa niya, pero nabulabog siya sa 1,000 won na donasyon na tinatawag na nakakadiri, gawa-gawa, at peke ang stream. Uminit ang ulo ni Alpaca nang maakusahan siya na peke at scripted daw ang stream niya habang itinatanggi ang mga walang basehang akusasyon. Hanggang kanina lang, isa rin siya sa mga nag-akala na nagyayabang lang si Seojin. Paano niya madadaya ang laban kung siya mismo ay hindi naman naniniwala? Maraming chatters ang nakisawsaw na, at kinukondena ang broadcast dahil sa pagiging peking stream nito. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay asar talo lang dahil natalo sila ng mahahalagang channel points sa isang maling pusta. Ipinagtanggol ni Seojin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaalala sa lahat na sinabihan niya silang magtiwala at pumusta sa tagumpay niya noong una pa lang. Base sa pusta, hindi lang ang mga safe bettors ang nasa panganib ngayon. Nasa 1% lang ng manonood ang naghula na makakahanap siya ng 4 o higit pang SIMs sa isang stream.
Ibig sabihin, 99% ng mga chatters na pumusta ng channel points ay malapit na talagang matalo. Buti na lang, sabay-sabay silang matatalo. Basta hindi sila matalo ng mag-isa, ayos lang yan. Pareho sila ng pananaw ni Seojin at pinagaan niya ang paligid para sa mga chatters. Napabilib talaga si Alpaca sa kakayahan ni Seojin na asarin ang mga viewers habang kinokontrol ang sitwasyon para sa kanyang kapakanan ng hindi nakakairita. Hindi lang siya magaling sa laro, may magandang pakiramdam din siya pagdating sa pag-stream. Si Jin Seojin ang perpektong collab partner. Hindi na kailangang buhatin ni Alpaca ng mag-isa ang stream. Dahil nakatalis na ang mga gwardiya, in-interview na niya ang sikat na lalaki tungkol sa ginawa niya. Na-curious ang mga chatters kung ano nga ba ang totoong trabaho niya sa totoong buhay para magkaroon siya ng ganon katindi at kabilis na reflexes. Para mapawi ang kanilang kuryosidad, matapat niyang sinagot na isa lang siyang ordinaryo at kalmadong lalaki na nasa edad 20. Nainis si Alpaca dahil sa dinami-dami ng tao, itong lalaking tupa ang nag-claim na ordinaryo siya. Ang pagtawag sa kanyang sarili na isang chill na lalaki habang mukhang nililok ng mga Diyos ang kanyang mukha ay dapat ituring na isang krimen. Ibinunyag ni Alpaca sa kanyang chat na kung ano ang nakikita nila sa laro ay iyon mismo ang hitsura ni Nameles sa totoong buhay. Walang customization na kailangan. Hindi malaman ng mga chatters kung anong mararamdaman. Humingi ng balance patch ang ilan para bawasan ang pagiging gwapo niya, habang ang iba ay tinanggap na lang na kung minsan talagang hindi patas ang mundo. May isang chatter na nag-donate ng 1,000,001 para lang sabihing dapat daw may maliit kay Seojin para bumalanse siya. Kinailangan ng ilang segundo bago na intindihan ni Alpaca, pero noong nagets na niya, naging isa siyang chihuahua na handang gamitin ang kanyang pinakamalupit na sandata, ang permaban. Kinailangan pa siyang pigilan ni Seojin sa pagpapasabog ng chat niya. Sa huli, pumayag din siyang palagpasin ng isang beses ang pambabastos sa kargada ng kanyang master. Sa likod ng mga nangyayari, binubulabog ang nag-donate ng isa pang chihuahua na nag-aabang sa chat. Kinuhaan ni Lee Suhan ang wallet ng kawawang nag-donate para sa kanyang piyansa. Pagbabalik sa laro, inulit ni Alpaca ang kanyang tanong kung paano iyon nagawa ni Seojin. Sa totoo lang, hindi naman talaga niya nakikita ang SIM. Ayon sa kanya, nalaman lang niya bigla kung saan ito dahil sa simpleng katotohanan na isa siyang henyo. Gusto siyang batukan ni Alpaca doon mismo. Matapos makaget over sa pagkabigla, pumutok sa katatawanan ang buong chat dahil sa nakakainis na sagot niya at sa naging reaksyon ni Alpaca. Habang nakabulagta at nalulusaw sa kanyang kinatatayuan, nakiusap si Alpaca kay Seojin na maawa at dagdagan pa ng kaunti ang sagot niya. Para bigyan sila ng ibang paliwanag, sinabi ni Seojin na iniisip lang niya kung ano ang gagawin ng mga developers. Ang ibig niyang sabihin ay nababasa niya ang iniisip ng mga developers sa pamamagitan lang ng pagtingin sa dalawang halimbawa. Alam ng lahat na ang masimpleng pari ay idinagdag sa laro para mabilis na makaklear ng mobs. Ang pagpapatama sa SIM ay siguradong ginawa bilang mas mahirap na bersyon nun. Gayunpaman, ang matagumpay na pagtama sa SIM ay bumabasag lang ng sandata at hindi nagbibigay ng kahit na anong karagdagang damage. Sa madaling salita, hindi talaga idinisenyo ang SIM system para gamitin laban sa mga normal na mobs. Pinapakita ng laro sa player ang tatlong direksyon. Larong normal sa pamamagitan ng pag-assassinate, speedrun gamit ang Musou Parries, o i-master ang SIM para makabasag ng mga armas. Ang system na ito ng pagbabasag ng mga equipment ay para talaga sa boss fights. Ang unang boss na si Drake ay may sobrang tigas na depensa at may mga atake na halos imposibleng mapari. Imbes na magturo tungkol sa mga sistema ng laro, kaswal na inihayag ng baliw na to na susubukan niyang pabagsakin ang pangalawang ruler bilang demonstrasyon. Natural, nagmungkahi ang mga naninindigang underdog bettors na dapat muna siyang humanap ng mas ligtas na kalaban bago niya kalabanin ang ruler dahil takot silang matalo ang points nila. Sa halip na makinig sa mga sugarol at chat, pinakiusapan ni Seojin si Alpaca na magbukas pa ng isang pustahan ng point prediction. Siyempre, pagpupustahan ito kung magagawa ba niyang sirain ang equipment ng ruler ngayon o hindi. Sa pagkakataong ito, naging mas simple ang pag-predict ng channel point, isang pustahan ng o hindi lang. Ipinaalala ni Jin Seojin sa mga viewers na magtiwala at sundan lang siya. Tayaan niyo ng lahat ang pagkatapos patayin ng anak, oras na para harapin ang ama. Ang pinuno ng Far Northeast at isang leader na royalist na si Richard Neville ay nakaprogram para ipaghiganti ang kanyang walang kwentang anak sa kahit na anong paraan. Balot na balot sa armor at armado ng isang malaking espada, ginipit niya ng ginipit si Seojin ng walang humpay na pag-atake. Sa kabila ng pagdagsa ng mga delikado at nakakagulat na pag-atake ng ruler, puno pa rin ang health bar ng Mr. God Gamer. Sinubukan niyang ramdamin ang palikulikong SIM na tumatakbo sa gitna ng malaking espada, pero pakiramdam niya ay imposibleng maapektuhan ito. Kahit si Alpaca na nanonood lang mula sa tabi, ay walang ideya kung paano magagawa ni Seojin ito ng puro galing sa laro lang. Masyado nang tumatagal ang laban para sa kanya. Habang patuloy sa pag-iwas sa mga mabibigat na atake ng espada, nabasa niya ang dahan-dahang pagkawala ng tiwala ni Alpaca na mahahanap niya ang SIM. Hindi man lang siya lumingon sa direksyon ni Alpaca,
pero nabasa niya ng perpekto ang naiisip nito. Nagsisimula na ring magduda ang mga sugarol sa chat kay Lord Namles. Ayon sa ilang mas bihasang viewers, gawa raw sa isang espesyal na material ang armas ni Richard Neville. Baka nga wala man lang SIM ang espadang yon na pwedeng atakihin. Ang pagkarinig nun ang nagpagising sa pagiging palaban ni Seojin. Lumawak ang pandaman niya lagpas pa sa espada at binalot ang buong katauhan ng ruler. Oras na para tingnan kung totoong hindi maaapektuhan ang boss na ito. Sa wakas, malakas at malapad na iwinasiwas ni Richard ang kanyang malaking espada na lumikha ng buong arko. Umiwas sa tama si Namles at naghanda sa kanyang sariling pag-atake. Napapagod na rin ang boss sa mga paulit-ulit na trick niya, habang pinipilit na walang anumang bagay ang makakabasag sa kanya. Pero nagkakamali ng malaki si Richard Neville. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nakasaksak ng isang kahinaan si Seojin gamit ang dulo ng kanyang espada. Hindi siya tumigil doon. Habang ginugulat ang ruler ng Far Northeast, lalo pa niyang ibinaon ang espada sa virtual na laman ni Richard. Tuwang-tuwa si Alpaca. Baka ito na ang pag-asa na hinihintay niya. Nang makapasok ang espada sa puwang ng armor, tapos na ang laban. Mas naging malinaw kay Seojin ang pagpapakita ng SIM. Sinundan niya ang malinaw na linyang iyon at dahan-dahang sinira ang armor ni Richard Neville sa napakabilis at eksaktong paraan. Ang kondisyon para makuha ang weakness detection ay kailangang makabasag ng 1-0 sandata gamit ang SIM. Nakuha niya ang kondisyon sa isang boss fight sa pamamagitan ng pagbabasag ng armor ng Royalist leader piraso por piraso. Nabaliw na si Alpaca at ang chat niya. Hindi nila inakala kailanman na mapapabagsak sa ganoong paraan ang napakagulong pangalawang ruler sa laro. Dahil dito, naging unang player si Zero Skill Seojin na nakakuha ng pinakabihirang skill sa laro, ang weakness detection. Tulad ng isang batikang entertainer, lumingon siya sa kanyang mga manonood at inamin ang naging pagkakamali niya. Tama nga ang chat. Hindi mababasag ang espada ng ruler dahil walang SIM na atakihin. Pero hindi naman yan masasabi sa armor at katawan ni Richard Neville. Pagsapit ng pagbukas ng hiniram na capsule, papalubog na ang araw. Nang imulat ni Jin Seojin ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Lee So-han, magalang na yumuyuko habang pinupuri siya sa napakagandang stream. Nagpasalamat din si Seojin kay So-han sa pagpapahiram ng isang sikat na capsule, pero tumugon si Little Bro sa pamamagitan ng pagbaba ng yuko niya sa isang perpektong 90° na anggulo bilang ganti. Kung tutuusin, ikinarangal ni So-han na maranasan ng kanyang capsule ang gameplay ng isang god gamer. Nang bumalik sila sa sala, nandun pa rin ang nakakagulat si Kim Tae-woo. Kinanselan niya ang sariling stream para lang manood. Hindi niya hahayaang palampasin ang unang collab ng kanyang ka-roommate. Pinilit din siya ni Tae-woo na magmadali at lumabas para iligtas si Alpaca. Sa ngayon, inaaway ng chat niya ang kawawang lalaki para palayasin at ilabas na lang si Seojin. Kung mapapalabas siya ng chat mula sa kanyang upuan, gagawin nila. Sa kabutihang palad, nakahanda na rin si Jin Seojin para ipakita sa buong mundo ang totoong itsura niya sa totoong buhay. Tulad ng napakagaling na hype man na kung ano siya, inilipat ni Alpaca ang atensyon ng lahat sa pintuan sa likuran niya. Pigil hininga ang buong chat, nakahandang mamangha sa lalaking paborito ng mga Diyos. Nang pumasok si Seojin, parang nagliwanag ang kwarto. Hindi nag-catfish ang mga manonood. Ang lalaking yon ay ubod ng gwapo. Kumpleto na ang mukha. Hindi na kailangan ng filter. Pagkatapos magtapos ang Dawn of Assassin stream, kumalat agad sa mga forum ang mga clips ni Lord Namles. Para sa era stream, inaliw ni Alpaca ang kanyang mga manonood kasama ang sikat na binata. Ang mga reaksyon ay nag-umpisa sa mga naiinggit na lalaki hanggang sa mga nauuhaw na chatters. Siyempre, nauwi kaagad ang chat sa pagkukumpara kung gaano kapangit si Alpaca habang nakaupo sa tabi ng walang kaparis na ganda niya. Sinubukan niyang gumanti, sumumpa pa na maayos rin naman ang itsura niya noong 20 anyos pa lang siya. Tumaba lang daw siya ng kaunti. Maling binanggit pa niya ang timbang niya. Alam ng mga chatters kung anong magpaparamdam sa kanya ng pagiging conscious sa hitsura niya, kaya lalo nilang inasar ito. Ang tanging bumabawi rito ay ang mga chatters na hindi naman talaga siya pinapanood dahil sa hitsura niya. Depressed at nawala ng gana, umalis si Alpaca sa kwarto para ihanda ang mga kailangan para sa susunod na bahagi ng stream. Naiwang mag-isa si Seojin para aliwin ang libu-libong manonood habang si Alpaca naman ay naghahanda ng hapunan para sa kanilang collab after party. Mag-isang naiwan sa streaming room, nagsimula ng dumagsa ang donasyon. Namumudmud sila ng pera mapansin lang niya. Maraming lumalanding mensahe sa chat, pero halata naman niya na lahat ng chatters na ito ay mga lalaki. Mula ng oras na yon, naging kahina-hinala na para kay Seojin ang bawat donasyong pumapasok sa stream. Ilan sa mga hardcore gamers na nasa chat ay gustong itanong sa kanya ng mas maigi ang tungkol sa weakness detection at sa laban kanina. Napakasimple lang talaga ng skill. Ang weakness detection ay tumutulong sa user para mas mabilis makabasag ng mga equipment kapag umatake ka sa mismong minarkang linya. Kung gustong masaksihan pa ng mga chatters ang mga galawan niya, makabubuti na manood sila sa stream niya kinabukasan. Mukha mang walang kwentang pagpopromote ito ng sarili, pero kapuri-puri naman ang naging sipag niya.
Nagkakatuwaan si Seojin habang nakikipag-interact sa chat, kaya naman nagbukas siya ng Ask Me Anything na Yi&A. Tinanong din siya tungkol sa Fragment of Order, ngunit hindi rin niya gaanong alam kung ano o para saan yon. Tinanong siya tungkol sa kanyang workout routine, at matapat naman siyang sumagot na madalas ay tumatakbo lang siya. Tungkol sa kung bakit niya napili ang Dawn of the Assassins bilang kanyang unang stream game, nirecommend daw iyon ng kaibigan niya sa kanya. Pagkatapos ng Yi&A, idinulot na ang inihandang hapunan. Ipinakilala din ni Kim Tae-woo ang kanyang sarili sa chat bilang kaibigang nagrekomenda kay Seo-joon na laruin ang Dawn of the Assassins. Ang iba sa mga chatters ay nakilala si Tae-woo, inaway pa siya dahil sa hindi pag-stream at ang paglalabas niya ng mga matitikas niyang kaibigan ng mas maaga. Ang iba ay gustong malaman kung paano sila naging magkaibigan, kaya ipinagmalaki ni Tae-woo na magtropa na sila mula pa noong high school. Ngayon, magkasama na rin sila sa bahay. Isa yung pagkakamali. Ilang chatter ang nagbanggit sa katotohanan na palaging pinag-uusapan ni Tae-woo ang kanyang ka-roommate sa kanyang mga stream. Lingid sa kaalaman ni Seojin, kilala na siya ng mga viewers ni Tae-woo bilang the legendary roommate. Tinangka ni Tae-woo na itago ang mga messages sa chat, ngunit mas lalo lang inusisa ang buong silid. Bigla na lang may nag-donate ng 1,000 won kalakip ng isang travel clip. Itinulak ni Seojin ang kanyang hunghang na roommate para tabihan ang phone at buksan ang clip. Isa yung clip galing pa sa stream ni Kim Tae-woo, nagkukwento tungkol sa isang nakakatawang kaganapan. Ayon kay Tae-woo, isang disenteng lalaki ang roommate niya pero minsan, gumagawa siya ng mga kakaibang bagay. Isang araw, nang nadumihan ang telepono ni Seojin, inumpisahan niya yon kuskusin gamit ang sabon. Nang tanungin kung bakit niya ginagawa yon, ipinagtanggol ni Seojin na waterproof ang phone niya kaya okay lang daw ito. Bago iyon, inutusan ni Tae-woo ang tropa niya na palamigin ang capsule gamit ang cooler, pero itong sinto-sintong lalaki ay yumuko pa sa harap nito para lang tapatan ng maliit na pamaypay. Wala man lang kaalam-alam si Seojin na inilarawan na siya ng tinatawag niyang kaibigan na isang uri ng baliw na walang alam sa common sense. Bilang parusa, ginawang parang piraso ng karne ni Seojin ang pisngi nito para sa huling putahe ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang chat sa mga kalokohan habang naghahapunan. Pagkatapos ng masarap na kainan, formal na nagpasalamat si Alpaca kay Seojin para sa magandang collab. Kumbaba rin siyang nagpasalamat, lalo na't marami siyang natutunan sa pakikipag-collab sa mas ekspertong streamer. Kalaunan, napag-usapan nila ang paggawa ni Seojin ng sarili niyang YouTube channel. Kahit gusto niyang ipakita sa mundo ang mga video niya, wala pa siyang masyadong karanasan pagdating dyan. Kung seryoso siya sa pagpasok sa industriya, iminungkahi ni Alpaca na humanap muna siya ng editor. Kung gusto ni Seojin, masayang ipapakilala siya ni Alpaca sa isang kakilala niyang editor. Matapos ang masarap na pagkain, nagbukas si Jin Seojin ng malamig na beer para mag-relax. Ang unang lagok ng alak na sinabayan ng tanawin sa balkonahe ay talagang nakakaginhawa. Habang nag-iisa at nag-isip, seryoso niyang kinonsidera ang pagbuo ng YouTube channel. Ayon kay Alpaca, makakatulong ang YouTube para mas lalo pang lumaki ang stream niya. Siguradong sisikat siya doon, at hindi na rin masama ang matamis na kikitain mula sa mga views. Ang tanging magiging hadlang sa pag-usad ng channel ay nakadepende ng husto sa galing ng editor. Dahil sadyang iba ang capsule games kumpara sa ibang laro, bihira kang makahanap ng editor na kayang pagandahin ito. Dahil sa usapang editor na ito, na-curious si Seojin kung paano naging editor ni Alpaca si Suhan. Ayon sa dungsaing na yon, isa lang siyang ordinaryong manggagawa sa opisina bago sila magkasama ni Alpaca. Napadpad lang siya sa stream nito isang araw. Mula simula pa lang, magaling na si Alpaca sa streaming at sa pag-entertain ng mga manonood. Nililimitahan niya ang paglago niya dahil sa hindi pag-upload ng videos at inaagyo na lang ang channel niya. Kusang gumawa ng paraan si Lee So-han na buhayin ang karir ng lalaking iyon, kaya siya mismo ang kumontak kay Alpaca. Iyon ay noong wala pang nakakakilala kay Alpaca, isa lang nakakatawang lalaki na may hawak na kamera. Nakita ni So-han ang potensyal at nag-resign sa trabaho para mag-edit ng mga videos niya ng buong oras. Malakas ang kutob niya na sisikat si Alpaca, kaya ibinuhos ni So-han ang lahat para maging sikat na bituin ang kaibigan. Patunay ang kwento nila na ang magaling na editor ay nakakagawa ng laking pagbabago kung gusto mong magtagumpay bilang streamer sa YouTube. Naisip ni Seojin kung makakasagabal ba ang pagdagdag ng YouTube sa mga ginagawa niya para maabot ang sukdulang pangarap niyang manalo sa League of Streamers Championship. Noong una, balak lang talaga niyang manalo ng magandang klaseng capsule, tapos ititigil na niya ang pag-stream. Pero naging mas masaya pala kaysa inaasahan ang maglaro habang may mga manonood. Sa maikling panahon ng pag-stream niya, natutunan niyang mahalin ang mga oras na nagtatawanan at nakikipagkwentuhan siya sa mga tao sa virtual na mundo. Siguro ay natutuwa siyang makasama ang mga hindi kakilala dahil malungkot siya. Aaminin niya, baka ganoon nga. Bitbit niya ang bigat ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Para itong isang bayan na hindi na niya pwedeng balikan pa, gaano man niya ito kasabikang makita. Para pigilan ang pagiging masyadong madrama at emosyonal, napagpasyahan ni Seojin na magpunta sa US para linawin ang isip niya.
Sa boxing gym na madalas niyang puntahan, naghanda si Jin Seojin para sa isang sparring match. Dito, wala na siyang ibang iisipin kundi ang pabagsakin ang kalaban na nasa harap niya. Talagang nakakamatay ang mga jab niya. Maitumba agad ang kahit mga bihasang boksingero kapag tinamaan nito. Napansin ng resident boxing coach na nagpupunta lang doon si Seojin para magtanggal ng stress at gulpihin ang mga walang kaalam-alam na boksingero. Gayunpaman, nakakapagtaka na lahat ng mga nakatikim ng bugbog sa kanya ay mas lalong gumagaling. Tatawagin siyang master ng mga profesional na boksingero pagkatapos nila makaranas ng malupit na bugbog. Habang nanonood ang coach sa sparring, nag-ingay at nagrereklamo naman ang kliyenteng dapat itetrain niya dahil sa walang katapusang pagtakbo sa treadmill. Gigil nang pumasok sa ring si Lee Dong-soo, isang 18 taong gulang na phenom at player para sa freefall. Ipinaunawa ng coach sa bata na ang lahat ng basics at stamina training na ginawa niya sa nakalipas na 2 linggo ay makakatulong sa kanya balang araw. Nakatuwiran si Dong-soo na pro naman daw siya, kaya dapat pumasok na siya sa ring. Maaaring pro nga siya, pero sa virtual na mundo lang yon. Iba talaga ang realidad kaysa sa paglalaro sa loob ng capsule buong araw. Inutusan si Dong-soo ng coach niya sa freefall na kumalap ng karanasan gamit ang sariling katawan niya. Iyon lang ang dahilan kaya siya pumupunta sa Yilin. Pero kung ganito, baka makulong na lang siya sa pagte-treadmill hanggang sa tournament sa susunod na taon. Pakiramdam niya ay isa siyang hamster na walang tigil sa pagtakbo sa wheel. Nag-alburuto na parang bata si Dong-soo, nagpupumilit na matuto ng tunay na combat techniques. Hindi na pinansin ng ibang nasa Yilin ang pag-inarte niya. Sanay na sila sa pag-aalburuto niya. Sa sobrang inis at pagkaubos ng pasensya, sa wakas ay pinayagan na rin ng coach na mag-sparring ng mabilisan si Dong-soo. Kuminang ang mga mata ng bata nang magtanong siya kung pwede siyang pumili ng makakalaban. Hinayaan na lang siya ng coach na gawin ang gusto niya habang iniisip na wala rin naman siyang mapapabagsak sa Yilin. Habang ipinagdiriwang ang paglaya niya sa walang katapusang paghihirap sa treadmill, nakarinig si Dong-soo ng tunog ng katawan na bumagsak sa canvas ng ring. Pagtingin niya, nakilala niya ang lalaki sa asul na sulok na siyang nakita niya sa viral na travel clip noong isang araw. Panay kasi ang puri ng ka-teammate niya sa freefall na si Min Hyun sa galing ng manlalarong pinangalanang Nameless, kaya pinanood ito ni Dong-soo. Kahit si Shin Hae-on ay bumilib habang pinapanood ang mga video. Ayaw tanggapin ni Dong-soo na sobrang galing ng player na nasa clip. Dahil alam niya kung gaano ka-exclusive ang Yilin na ito, nagtaka ang binata kung paano nakapasok ang isang taong hindi naman kilala. Baka kaibigan ng manager o kung anumang koneksyon ang lalaking ito. Napansin ni Seojin na nakatingin sa kanya ang batang pulang buhok kaya tinitigan din niya ito. Nadama ni Dong-soo ang takot sa titig niya kaya umiwas siya ng tingin kay Seojin. Nang magtanong ang coach kung may napili na siyang makakalaban, nagpanik siya. Inilagay ng coach ang kanyang mga kamay sa balikat ng bata para ipaintindi na hindi lang tungkol sa pagpapabagsak ng kalaban ang sparring. Pinangaralan niya ito na sinusubok ng sparring ang mga teknike ng fighter para malaman kung saan sila pwedeng mas gumaling. Habang binabaliwala ang mahabang sermon ni Josie, napatingin ulit ang mga mata ni Dong-soo sa ring. Sa tingin niya, halos magkasing laki lang sila ng lalaking nasa ring. Mukhang wala rin naman itong napakalaking mga kalamnan. Kung siya ang pipiliin niya bilang kalaban, siguradong kaya niya ito. Di ba? Sinusubukan ng coach na ituro sa kanya ang wastong etiquette at manners sa pakikipaglaban pero hindi nakinig si Dong-soo. Sa wakas, nakapagdesisyon na siya at nagtanong kung pwedeng makipag-sparring doon sa lalaking kakak-knockout lang ng kalaban. Gusto sanang pigilan ng coach ang bata na sumabak sa ring laban sa mismong final boss. Sinubukan niyang sabihin kay Dong-soo na marami pang ibang fighters sa Yilin na magiging masayang makipag-sparring sa isang profesional na gamer. Idinagdag pa ng coach na bastos at kawalan ng modo ang yayain ng sparring ang isang taong kakikilala pa lang, pero narinig ni Seojin ang pinag-uusapan nila at sumingit. Narinig niyang gustong makipag-sparring sa kanya ng pulang buhok na bata, kaya masaya siyang naghanda para sa isa pang round. Walang modong umakyat si Dong-soo sa ring at tinawag sa pangalan si Seojin. Inamin niyang napanood niya ang stream kahapon at pilit na tinawag si Seojin na Hyung. Matapos isuot ang mga gloves at headgear, tumayo ang parehong manlalaban sa ring habang nanonood ang lahat. Sa isang mayabang na tono, pinuri ng bata si Seojin dahil sa pagiging magaling niya sa larong nilalaro sa stream. Gayunpaman, kumbinsido ang pasaway na hindi siya mapapantayan sa galing ni Seojin. Dahil hindi siya umaatras sa laban, tinitigan ni Jin Seojin sa mata ang bata at inosenteng nagtanong kung sino ito. Akala ni Dong-soo ay kilala siya ng kahit sino sa Yilin pero malaki ang pagkakamali niya. Bilang isang isip batang tulad niya, ipinagmalaki ni Dong-soo na siya lang ang nag-iisang Diyos sa paglalaro. Napakamot ng ulo si Seojin. Hindi talaga pamilyar ang pangalan sa kanya. Pinrotektahan ni Dong-soo ang ego niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa sarili na bago pa lang naglalaro si Seojin. Kaya nga lalong walang dahilan para palakihin ni Shin Hae-on ang pangalan ng isang taong hindi kilala. Nangako ang bata na sasabihin niya kay Seojin kung sino siya pagkatapos niyang manalo. Pansamantala, inudyukan niyang ituring ni Seojin bilang malaking karangalan ang makasali sa sparring na ito.
Mayabang na nag-relax si Dongsu, habang iniisip na hindi na kailangan pang magseryoso, laban sa isa na ngayon palang nag-umpisa sa gaming. Habang sinusubukan niyang gawing formal at magaan ang laban, sumugod si Jin Seojin nang may nakakamatay na intensyon, kasabay ng kanyang mga suntok. Isang suntok lang ang kinailangan para mapatahimik ang itinuturing na henyo ng gaming. Ang bida natin ay nakikipagkwentuhan sa astig at e-gamer niyang tatay na si Jin Joon. At asahan nyo, hindi talaga bumilib si Erpat sa nakikita niyang nangyayari sa boxing match ngayon. Tinanong niya sa anak niya kung okay ba ang stream nito, nag-aalala at nag-iisip na baka pinagdadaanan ng anak niya ang isang nakapanlulumong karanasan sa pag-stream. Ayon pa rito, palaging sinasabi sa kanila ni Taiwo kung gaano kahirap makakuha ng kahit isang manonood lang. Nakakatawa ito dahil nagpapakita ito ng katotohanang pinapakain lang pala ng lokong ito ang mga magulang niya ng kung ano-anong kasinungalingan. Kaya naman, gustong tulungan ni Hajin ang anak niya at iminungkahing laruin nito ang Planecraft. Siyempre, ang pangunahing inaalala ng ating bida ay kung talagang malakas humatak ng mga manonood ang larong yun. Naniniwala si Erpat na ang paglalaro ng mga pambihirang laro ang mas nakakakuha ng maraming manonood mula sa simula. Pero noong tanungin niya ang anak niya kung ilan na ang viewers niya, diretsyo na sinabi ni Seojin na karaniwang nasa 400 at 40 ang nanonood sa kanya nang may 3,000 tagasunod. Sa gulat niya rito ay naibuga talaga niya ang iniinom niya. Halos atakihin siya sa puso dahil sa rami ng mga tagasunod ng anak niya. Pagkatapos ng collab broadcast, nagulo ng husto ang komunidad. Lahat ng mga post ay lumagpas sa 30 votes, at halos wala nang natirang post na sumisira sa reputasyon ng bida natin. Sa madaling salita, naunawaan na ng mga tao kung sino talaga siya, at napatunayan niyang hindi siya basta-basta mapapabagsak o isang manloloko. Biglang nagpadala ng mensahe si Taiwo sa ating bida, inaanyayahan siyang basahin ang isang bagong artikulong nagsasabing baka isa siyang hacker. Ayos! Isa na namang iskandalo sa artikulong pinagtatawanan ni Taiwo. Ngayon at lalo nang nagiging irasyonal ang mga bagay, sumuko na si Seojin at inireport na lang ang maling impormasyon sa post. Ang pinoproblema niya ngayon ay kung kailangan pa ba niyang gumawa ng explanation stream para malinis ang kanyang pangalan, kahit na 3 araw pa lang siyang nag-stream. Sa susunod na eksena, papasok siya sa capsule, at gusto niyang malaman kung ilan ang mapapanood niya ngayon. Mas tumaas pa ng husto ang mga manonood, na umabot sa pinakamataas na bilang na nakuha niya kailanman. Naging gulat si President Paimo nang malaman niyang natuklasan na ang weakness detection ability kahit na kailangan pa ng 1 buwan para malabas ito sa laro. Pinatunayan naman ito ng kanyang assistant, at saka nito pinaalala sa boss niya ang babala nito noong nakaraan, pero hindi man lang nakinig ang boss niyang mayabang. Binigyang diin ng assistant na hindi dapat ganoon kadaling malaman ng kung sino man ang tungkol doon, habang walang kaide-ideya si Paimo sa pinagsasabi nito. Kaya ibinaling ng lalaki sa kanya ang laptop at ipinakita ang isang video ng sumisikat na lalaking dumurog sa isang waypoint. Sa video, pinapakita lang naman ni Seojin ang galing niya sa misyon. Hindi malaman ni President Paimo kung ano ang sasabihin niya, at napapatanong siya kung papaano nakuha ng isang tao ang skill na hindi pa dapat kasama sa schedule. Pagtatapos nila itong i-check, nadiskubre nila na wala naman itong bugs. Pero ang assistant niya na naging malaking tagahanga na ni Seojin ay alam kung bakit nagkaganoon. Agad na nag-type ng nobela ang lalaki at inilarawan si Seojin bilang isang napakatalino at utakin na tulad ni Ayano Koji na agad nakaunawa at bumasa sa mga patterns bago tuluyang basagin ang mga ito. Sa madaling salita, hindi siya hacker, na lalo pang nagmumukha sa kanya bilang isang henyo o Diyos. Naintindihan ni President Paimo ang nangyayaring sipsipan, pero hindi niya alam kung ano na ang dapat na sunod nilang hakbang. Tinanong niya kung ano ba ang dapat nilang gawin una pa lang. Sumigaw sa kanya si President Paimo na tinatanong lang naman ito kung ano ang sitwasyon sa mga fragments at kung anong dapat nilang gawin bago ang takdang oras. Hindi pwedeng basta-bastahin ang fragment of order. Isa ito sa mga nakatagong Easter egg na nagpapahiwatig ng mga bagong ilalabas na produkto ng kumpanya. Dahil kapag nakuha na ang lahat ng 4 na ito, may mabubuksang chain quest para sa sinumang humamon dito. Sadyang naghanda pa sila ng teaser video kapag dumating ang pagkakataong iyon. Lahat ng ito'y natural at eksaktong kinakalkula, isang detalyadong metodo na mismong si Paimo ang nagperpekto. Pero may isang maliit na problema. Dahil sa partisipasyon ng ating bida, ang perpektong nakaplanong kalkulasyon na ito ay nasira ng dahil sa isang bobong manlalaro. Lunos sa pagkatalo si Paimo, saka tinanong kung gaano nila katagal magagawa ang isa pang teaser video, ngunit nalaman niyang aabutin pa ito ng 1 buwan. At kung pipilitin nila sa pag-o-overtime, posibleng magawa ito sa loob lang ng 1 linggo. Pero ang malaking katanungan ay kung ano ang mangyayari sakaling makumpleto ng streamer na yon ang mga fragment sa loob ng oras na yan. Masayang sinagot ng kanyang assistant yan ng may labis na kumpiyansa, dahil sadyang kumbinsido na siyang makukumpleto ni Seojin ang lahat ng crystals bago pa mag-weekend. Hindi ito ang sagot na gustong marinig ng boss niya. Inutos ni Paimo sa mga tauhan niya na lumabas.
Ganyan talaga kapag may tauhan kang pakinabangan na at the same time ay napakawalang kwenta pa. Sumusuko na sa buhay si Paimo. Nang biglang nakita niya ang isang video ni Seojin na sumisikat na naman, ang hirap paniwalaan na nakakagawa ng ganitong mga milagro ang isang baguhan. Maging ang tulad niya na nasa kanyang pwesto ay nagdududa na rin kung ano na ba ang nangyayari. Sa kasalukuyan, pumalo na sa mahigit 120,000 ang mga views ng ating bida. Na-display na ang lahat ng diskarte niya, kung paano niya walang awang pinaslang ng maganda ang bawat isa sa mga kalaban niya. Bawat laban ay sobrang nakamamangha, kaya maging si Paimo mismo ay naging tagahanga nang makita niya kung paano naging matalino ang isang ito para gamitin ang mismong orihinal niyang ginawang estratehiya para pabagsakin si Drake. 3:00 na ng madaling araw nang bigla niyang matanto na may kakaibang pakiramdam ng tagumpay na nadarama si Paimo nitong mga nagdaang araw. Ang laro kung saan niya ibinuhos ang buo niyang kaluluwa ay nagbibigay saya ngayon sa mga manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya naman masaya siya. Ito ang tunay na layunin kung bakit niya nilikha ang laro na ito, ang Dawn of the Assassination Squad. Naging kaaya-aya ang araw ng bida natin simula noong maging kilala si Jin Seojin, na tinagurian ngayon bilang veteran newbie na may mahigit sa 1,700 followers. Sa susunod na stream niya, naguluhan ang kanyang mga manonood nang biglang magbago ng title. Ngayong dumadami na ang manonood, napakabilis na rin ang galaw sa chat. Kaya naman naghanda na siya ng maaga pa, kung saan si Jom na ginawa niyang unang linya ng depensa, at ang ilan pa sa kanyang mga kakilalang pinagkakatiwalaang mga nanonood. Itinalaga ng formal ang tatlong ito bilang mga moderator, ang pinakaseryosong trabaho sa mundo. Simple lang naman ang utos sa kanila, alisin ang anumang troll o tagalabag ng batas sa chat. Karapat-dapat din silang maging moderator, dahil naroon na sila para sa kanya mula noong unang araw. Siya mismo ang personal na nakipag-usap sa mga ito upang siguraduhin papayag sila sa kasunduan maliban sa isa na ni-ghost siya. Anyway, inipublish din ng ating bida ang mga bagong tuntunin sa chat. 3 pangunahing rules lang na kailangang sundin na naglalarawan na gamitin nyo ang sarili nyong common sense. Pero ganoon pa man ay naging curious ang mga manonood tungkol sa pamagat ng bagong stream. At dahil napaka-curious na ang lahat kung paano niya madaling nakita ang mga weak point, naisip ni Seojin na ipapakita na lang niya ito. Unang nagsorry ang bida bago ipinahayag kung paano niya pinagtagpo ang mga linya sa iisang gamit upang mapabilis ang paghiwa. Sa kanya naisip na siya na lang mismo ang magre-report dahil alam naman niyang wala pa ring maniniwala sa kanya, isang nakakabaliw na ginawa iyon. Kaya naging ganito ang stream title ni Seojin tungkol sa pagiging aksidenteng gumamit siya ng hack na nagpabaliw na lang sa chatters dahil nakita nilang pinipilit niyang maging pantay sa lahat. Sapat na ang paliwanag kaya simula na ng broadcast. At sa magandang timing may lumabas na notifikasyon. Inaakala ng bida natin na galing ito sa misyon, pero hindi. Ito ay mensahe mula sa gumawa ng laro na nagpapahiram sa kanya ng 1,000,000 at 1 won kung gagamitin niya ang weakness detection sa Aetherius Spire. Hindi alam ng chatters kung ano ang ibig sabihin noon. Nagtaka kung ang layunin ba ay gamitin ang mahika o kung pwede ba itong hatiin kahit kailan. Inayos muna niya sa ulo niya ang mga pangyayari, saka inisip kung tunay na creator ba talaga ang nagpapayo sa kanya ng mga ganitong bagay. 1,000,000 at 1 won para lang sa misyon na ito ay sadyang napakalaki na, kaya hindi malayong isiping baka nga ang creator pa mismo. Ininsulto siya ng chat dahil sobrang inosente niya na naitanong pa yon kung kitang-kita naman ang sagot. Pumunta na tayo sa lugar na pinamamahalaan ng mga mahikero, ang Aetherius Spire. Ang pinuno rito ay si Duke, ang sentrong karakter sa misyong ito, na walang dalawang isip sa paggamit ng mga tao para sa pananaliksik at sa kanilang ikakaunlad. Habang nagtatalon sa buong paligid ng lungsod, narito ang ating pipe murderer, 9,000, na muntik nang maghimatay sa isang mahirap na babae sa bilis ng kanyang galaw na animoy isang tunay na assassin. Sa teknikal na usapan ay tama nga siya dahil talagang narito ang bida upang isagawa ang pagpatay sa kanyang target, kahit nagtatanong na ang mga chatters kung alam ba talaga niya kung anong uri ng boss ito. Ngunit gaya ng dati ay tumanggi pa rin ang ating bida at nagpanggap na bingi sa harap ng mga manonood, dahilan upang insultuhin lang siya ng mga ito dahil sa pagiging diretsyo-diretsyo lang nito. Dahil ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay, pumasok na lang ang bida natin, kung saan naging Liz na lamang ang nagturo ng magandang posisyon sa kanya, at ito rin ang ilan lang na nakikita niyang mahikero dito sa rehiyon. Ang malaking problema nga lang ay bibihira lamang ang mga mahikero rito. Puro basurahan lang ang naunang ilang floors, sa ika-4 pa mag-umpisa ang tunay na laban. Sabay ng pagtahimik ng chat, na-sense ng ating bida na may parating at may mangyayari. Nagbanta pa ang isang lalaki sa mapangahas na huwag nang tumuloy dahil bawal ang pumasok doon. Ngunit si Seojin ay inilabas lamang ang armas nito upang takutin ang lalaki at binigyan ito ng malakas na atake dahilan upang mawalan ng malay ito at bumagsak na lang bigla. Ewan ko na lang sa inyo pero hindi lang basta atake yon para sa akin. Biglang may naramdaman ang katawan ng bida, animoy puwersahang pinaralisa na lang mula sa kung saan.
Saka pa nagpalabas ng spell ang isa pang mahikero, laban sa mapangahas na wala na ring magawa pa mula sa pwesto niya. Nang sumunod na umatake gamit ang matinding puwersa ng apoy, hindi nagawang iwasan ito ng Sword God kahit na hindi pa siya nakakakilos habang nakapako lang sa kanyang kinatatayuan.